Mula sa simula, binubuksan niya ang pinakamatinding sistema ng kontrabida. Hindi lang niya niloloob ang kidnap at pang-iinsulto sa banal na santa ng simbahan, kundi pati na rin ang pagkakaangkla sa isang grupo ng mga babaeng beastkin bilang mga alipin. Pero wala ni isa sa kanila ang galit. Sa halip, nagkakagulo sila para mapainit ang kanyang kama at magkaanak sa kanya, kahit ang mga balo sa bayan ay gustong makipag-isa sa kanya. Ngunit sa simula pa lang, tinatanggihan ng lalaki ang sistema ng buong puso. Ang pangalan niya ay Cedric, isang ganap na ordinaryong empleyado sa kumpanya. Dahil sa isang simpleng electric shock, siya ay naipadala sa isang mundo ng laro bilang pangunahing kontrabida. Dahil napanalunan na niya ang laro dati, alam na niya kung paano magwawakas ang villain na ito. Sa orihinal na kwento, pinilit niya ang Saintess, ngunit agad siyang nahuli ng pangunahing tauhan ng laro at ng mga manlalaro na agad namang kinumpiska ang kanyang mga ari. Kaya nang marinig niyang na-unlock niya ang tinatawag na villain system, matindi ang kanyang pagtutol. Isa na siyang villain. Hindi ba mas mapapadali pa nitong mapatay siya ng mas mabilis? Gayunpaman, pinapaalalahanan siya ng sistema na kung tatanggihan niya ang pagkakabit, maaari siyang putulin ang kanyang ari ng mga manlalaro o pilit na gawing batang babae o mapipilitan na magsimula muli gamit ang isang bagong karakter. Siyempre, ang pagtupad sa mga utos ng sistema tulad ng pang-aapi sa Saintess, pagpatay sa mga manlalaro o pangangalap ng mga babaeng alipin ay maaaring magbago sa kanyang nakatakdang kapalaran. Wala nang nagawa, hindi mapakali si Cedric na pumayag na mag-ugnay sa sistema. Ngunit sa kanyang gulat, agad siyang binigyan ng sistema ng tatlong nakababahalang gawain. Magnakaw ng lollipop ng bata, tadyakan ang taniman ng gulay ng isang residente, at saktan ng isang lokal na residente. Walang masabi si Cedric. Mga ganyang bagay ay para lang sa mga goons. Ngunit sinasabi sa kanya ng sistema na bawat natapos na misyon ay nagbibigay ng isang pagkakataon sa loto, at ang pagtapos ng tatlo ay nagbubukas ng pagkakataon sa isang malaking gantimpala. Dahil sa gantimpala, pinipigil ni Cedric ang kanyang galit at nagtungo sa mga kalye kasama ang matandang alalay na si Alfred. Di nagtagal, nakita niya ang isang batang mataba na may hawak na lollipop. Sige, ikaw na. Sinubukan ni Cedric ang lahat ng paraan para mapuha ang lollipop sa bata, pero tumanggi ito ng buong puso at agad na nagsimulang umiyak. Walang pasensya si Cedric sa mga batang umiiyak kaya nililigaw niya ang bata, nangangakong bibili siya ng 2 lollipop kapalit lang ng isa. Sa sandaling matapos niyang magsalita, pinapaalalahanan siya ng sistema na huwag siyang lokohin ito bilang hanggal. Malinaw na, walang matatalo sa sistema, kaya nilamon ni Cedric ang sarili niya. Hinablat niya ang lollipop ng bata at nagsimulang dilaan ito ng maingay, isang higop pagkatapos ng isa pa. Lahat ng naruroon ay nagulat sa ginawa niya. Talagang ninakaw ng Lord ang lollipop ng isang bata, ang kapal ng mukha. Kalimutan ng mga tao, kahit si Cedric hindi na matiis ang nakakatawang misyon na ito, mas nakakahiyang gawin kaysa sa pang-aapi sa mga batang beastkin. Pero kahit papaano, natapos din ang unang misyon. Pagkatapos, pumunta si Cedric sa isang bukirin sa gilid at walang salitang nagsimula ng magyapak sa mga taniman. Bago umalis, pabirong binato niya ng ilang gintong barya, puno ng pang-iinsulto ang mukha. Mukhang naguguluhan si Stuart Alfred. Nawala na ba sa katinoan ang Panginoon? Bakit bigla niyang pinapahirapan ng sariling tao? Ang hindi alam ni Alfred ay na nakahanap lang si Cedric ng butas sa sistema. Mas malaki ang halaga ng mga gintong barya na kanyang itinapon kaysa sa buong lupain. Magpapasalamat sana ang mga magsasaka kung sakali. Bakit kaya siya nila kinamumuhian? Ngunit ang ikatlong misyon ay nagdudulot pa rin ng sakit ng ulo kay Cedric. Hindi niya maaaring saktan ng seryoso ang isang inosenteng tao, di ba? Habang iniisip niya kung paano tapusin ang misyon, biglang umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng isang nagbebenta ng demi-human na alipin sa kalye. Tinitingnan ng grupo ng mga kurbadang babaeng demi-human sa tabi ng traidor, ngumiti si Cedric. Biglang pumasok sa isip niya ang isang matapang na ideya. Agad niyang utos sa kanyang mga tauhan na arestuhin ang nagbebenta ng alipin at bigyan siya ng matinding palo. Inanunsyo ni Stuart Alfred sa mga mamamayan na naglabas si Lord Cedric ng bagong kautusan, kailangang magsama-sama ang tao at demi-humans. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, agad nagbago ang ugali ng lahat pabor kay Cedric. Sa loob, sobrang tuwa ni Cedric. Hindi niya inakalang magiging ganito katalino si Alfred na matulungan siyang makamit ang reputasyon at kita sa isang hakbang. At bilang isang bonus, nagkakaroon siya ng buong grupo ng mga beastkin na babae. Mukhang walang tulugan ngayong gabi, pero bago yon, may mas mahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Iyan ang ipinangakong kritikal na gantimpala ng sistema. Matapos makumpleto ang tatlong misyon, sa wakas ay na-unlock ni Cedric ang kanyang unang system lottery draw. Ding, binabati kita, host. Nakuha mo ang magandang armor, ang Dragon Breaking Plate Armor. Ding, dahil natapos mo ang tatlong quest, nakapag-trigger ka ng triple critical na gantimpala. Ang gantimpala ay na-upgrade sa hero tier na armor, Triumphant Paladin Plate. Napakamahalaga ng hero tier na kagamitan sa laro. Hindi makapaghintay si Cedric na isuot ito at agad na naisubukan. Pagdating sa training grounds, natagpuan ni Cedric si Alfred at nagmungkahi ng laban sa paligsahan. Bilang isang Earth Knight, hindi basta-basta ang lakas ni Alfred. Pero matapos ang ilang round, nagulat siya nang madiskubre na ang kanyang batang amo na hindi niya matalo noon ay ngayon kayang makipagbakbakan sa kanya hanggang pantay. Nagpapraktis sila mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos ng paligsahan, agad siyang pinuri ni Alfred, Guro Cedric, na ang iyong baluti ay pinagsama sa aura ng laban. Ang iyong depensa ay tunay na nangunguna. Seryoso akong naiinggit.
Parang musika sa tenga ni Cedric ang mga papuri na ito. Sa sandaling iyon, halos nakikita na niya ang isang buong grupo ng mga batang babae na beastkin na pumupuri sa kanya. Ngunit bago magsimula ang matamis na panaginip, ginaisang siya ni Cedric mula sa kanyang pagtulog. At that moment, nagsend ang sistema ng isang abiso, paalala, malapit nang bumaba ang mga manlalaro sa downtown. Nang makita ito, naalala ni Cedric na ang laro na napasok niya ay tinatawag na King Continent. Sa orihinal na kwento, sinalakay at pinatay ng dragon ng apoy ang diyosa ng kalikasan. Ito ang nagdulot na ang lahi ng demi-tao na kanyang pinoprotektahan ay naging alipin. Ngunit nang mapatay ang diyosa ng kagubatan, ginamit niya ang kanyang huling lakas upang ipadala ang kanyang banal na bahagi sa kontinente na ito. At ito ay ipinadala ng isang lalaking nakasuot ng itim sa pangunahing tauhang si Aiden. Sa pamamagitan ng fragment na ito, tinawag ni Aiden ang mga manlalaro sa mundong ito. Naisip niya ito, biglang napagtanto ni Cedric na siya rin ay tinawag dito, ngunit wala siyang ideya kung aling Diyos ang tumawag sa kanya. Ang magagawa niya lang ay mabuhay. Bukas, darating na ang mga manlalaro, at ayon sa kwento, magtutulungan silang umatake sa kanya kaya kailangan niyang maghanda ng maaga. Dahil dito, agad na nagtungo si Cedric sa downtown. Ngunit pagdating niya, nakarinig siya ng sigawan at mura mula sa isang eskinita. Ngumiti siya at tiningnan ng grupo ng mga batang tao na nananakit sa isang batang babae na beastkin. Ngunit si Aiden, ang tinaguriang matuwid na pangunahing tauhan ng laro, ay nakakita sa eksena at pinili na tumingin sa kabilang panig. Malapit, humakbang pasulong si Serafina na naglalayong tumulong, ngunit agad siyang pinigilan ni Aiden. Sinasabi niya na kung gawin niya iyon ay ilalantad nila ang kanilang posisyon at pinapayuhan siya kung nais niyang iligtas ang batang babae lang na ito o ang lahat ng demi-human sa bayan. Nung marinig niya ito, nag-aatubili si Serafina. At that moment, pinalakas ni Cedric ang kanyang galit na sigaw at pinutol ang kalupitan ng batang paslit. Hinawakan niya ang isa sa mga bata at matinding pinagsusuntok. Hindi ka pa nga nagkakaroon ng buhok at inaapi mo na ang iba, wala ka bang mas magandang gawin? Kayo lahat, mag-enlist kayo sa army. Sa gitna ng tao, nagiging komplikado ang ekspresyon ni Serafina. Nais niyang humakbang pasulong at pasalamatan si Cedric. Pero sa huli, niyayakap siya ni Aiden palayo. Nilalampas nila si Cedric na nagdadala sa sugatang batang beastkin upang gamutin ang kanyang sugat. Ding! Nakatuklas ang mahalagang manlalaro sa paligid. Matagumpay na pansamantalang na-upgrade ang sistema. Agad na natuwa si Cedric. Binuksan niya ang panel ng sistema at nadiskubre na na-unlock niya ang isang bagong tampok sa visualization. Ngayon ay maaari na niyang direktang makita ang impormasyon ng sinuman ng isang tingin. Kasabay nito, na-unlock ang tampok na pagkuha ng Chain of Destiny. Sa tuwing iwasan niya ang isang tiyak na kamatayan, nakakakuha siya ng isang Chain of Destiny. Kapag umabot na ang mga kadena sa 6, maaari niyang isara si Child of Destiny Aiden at patayin siya. Nang makita ito, nagningning ang mga mata ni Cedric sa kasiyahan. Ngunit bago siya makapagdiwang, nagsend ang sistema ng isa pang abiso na hindi maaaring sakta ng aktibo ng host ang anak ng kapalaran na si Aiden. Sa paggawa nito, ilalantad nito ang iyong pagkakakilanlan at magdudulot ng pagbagsak ng worldline. Ngunit, walang mga limitasyon sa ibang mga manlalaro, malayang mapatayin ng host sila. Pagkatapos basahin ito, napaisip si Cedric. Ayon sa orihinal na kwento, sina Serafina at Aiden ay magpapatawag ng grupo ng mga manlalaro sa lalong madaling panahon. Sa tulong ng mga manlalaro, ililigtas nila ang mga demi-humano sa bayan at kukunin ang kontrol sa downtown bilang pundasyon sa hangganan. Talaga, gagawin mo pa to sa harap mismo ng kontrabida. Hindi maaaring hawakan ni Cedric ang pangunahing tauhan pero maaari niyang patayin ang mga manlalaro. Pagkatapos, diretso siyang pumunta sa bahay ng alkalde. Guardia Godrek, nang makita ang gintong selyo ng leon ni Cedric, agad na yumuko ng may paggalang. Naalala ni Cedric na sa laro, magaling si Godrek. Bagamat mayroon lamang siyang 2 kasanayan, nagawa niyang lumikha ng mga kombinasyon ng teknik gamit ang mga ito. Ayon sa orihinal na kwento, pinatay siya ng mga manlalaro sa downtown. Tinitingnan ng kanyang mga estadistika, may ideya si Cedric. Inutusan niya si Godrek na dalhin ng mayor. Ngunit nag-aatubili si Godrek, nag-aalangan na abala ang mayor sa negosyo. Alam na alam ni Cedric kung paano talaga kumilos ang bawat NPC, agad siyang naiinis. Anong negosyo kaya ang meron yan matabang na mayor na yan, aayain ko nang makita mismo. Tiyak na, sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita ni Cedric ang alkalde na napapalibutan ng magagandang babae. Nang marinig ang pagtama ng paa sa pintuan, automatiko niyang itinuro ang pasukan at malakas na nanlilibak. Ngunit nang makilala niya si Cedric, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagmamakaawa, sabi niya, Ginoo, matagal na po akong naghihintay sa inyo. Tinitingnan ng kanyang mga estadistika, hindi makapagsalita si Cedric. Karapat dapat bang maging boss ng downtown ang basura na ito? Hindi nakapagtataka na kayang sakupin ng mga manlalaro ang lugar na ito. Itinuturo niya ang ilong ng mayor at binabastos, ang tanga mong baboy. Nakalusob na ang mga demi-human sa sarili mong bahay at hindi mo pa alam. Hindi ka na dapat maging mayor. Sa ganitong paraan, umalis siya at inanunsyo na babawasan siya sa ranggo bilang kapitan ng guard. Samantala, dinala si dating Kapitan Godrek sa tabi ni Cedric bilang personal na bantay. Nakakainis ito sa alkalde. Putang ina, bata, ito ba ay dahil hindi kita pinadalhan ng regalo? Gusto mo ng mga demi-humans? Sige, magpapadala ako sa'yo ng 100 ganon. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na maghanap ng ilang magagandang biski ng mga babae at ihatid sila kay Cedric.
Hanggat masaya si Cedric, naniniwala siyang maibabalik niya ang kanyang posisyon. Samantala, matapos dalhin ang batang babae pabalik sa kanyang kwarto, hindi mapigilan ni Cedric na haplusan ang ulo nito ng ilang beses. Ngunit nahuli siya ng babae nang siya ay magising. Nabigla ang batang babae. Agad siyang bumaba mula sa kama at yumuko sa harap ni Cedric. Pasensya na po, aking Panginoon. Hindi ko sinasadyang madumihan ang iyong mga punda. Pakiusap, huwag mong papatayin si Lori. Walang magawa si Cedric at huminga ng malalim. Talaga bang nakakatakot siya? Sinasabi niya kay Lori na huwag mag-alala dahil siya ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos ay naghanda siya ng buong mesa ng masasarap na pagkain para sa kanya. Matapos ang 2.5 araw na hindi kumakain, nagsimula ng ubusin ni Lori ang lahat ng nakikita niya. Sa sandaling iyon, nagpadala ang sistema ng babala. Napansin na ang asal ng host ay hindi sumusunod sa mga pamantayan ng kontrabida. Tumigil ka agad o haharapin mo ang parusa. Nakikita ito, hindi alintana ni Cedric. Sistema kaibigan, kahit na iniligtas ko ang demi-human na batang babae na ito, tinuturuan ko siyang maging aking alipin para mapagsilbihan niya ang mga manlalaro at pangunahing tauhan sa mahalagang sandali. Kahit aso, hindi tatanggapin ang paliwanag na ito. Pero sa kabila nito, tinatanggap ng sistema na makatwiran ito. Hindi lang iyon, binibigyan nito si Cedric ng 3 bagong misyon, nag-iiwan ng psikolohikal na trauma sa 10 o higit pang mga manlalaro, pinipilit si Lori na painitin ang kanyang kama, at pinapahiya ang pangunahing tauhang si Aiden. Nakikita ito, tuluyang nawawala si Cedric. Ang bata ni Lori at gusto mong painitin niya ang kama. Sana sistema, tao ka pa ba? Nakikita si Cedric na galit, naisip ni Lori na masyadong pangit ang kanyang paraan ng pagkain. Agad niyang tinanggal ang kalahating kinakain na hita ng manok. Ginoo, hindi ako nagugutom. Kainin mo na. Hindi makapagsalita si Cedric. Isang maalalahanang batang babae at gusto siyang paamuhin ng sistema sa kanyang hig-on. Pero bilang isang kontrabida, dapat siyang kumilos na isang kontrabida. Lori, hindi mo ba sinabi na gusto mong magbayad sa akin? May kailangan lang akong personal na katulong. Mula ngayon, sasamahan mo ako. Para mapalapit kay Cedric, bumibili ang alkalde ng ilang magagandang babae na beastin para sa kanya. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya si Aiden at ang kanyang grupo na pumupunta upang iligtas ang mga demi-humans. Nang marinig ang ingay ng laban sa labas, lumabas si Cedric. Ang kanyang nakasisilaw na presensya ay agad na nagpalingga-lingga sa lahat ng manlalaro. Bilang isang pangunahing kontrabida sa laro, si Cedric ay isang lakas na nasa antas 44 at ang downtown ay isang maliit na nayon pa lamang. Umaasa ang mga manlalaro kay Aiden, ngunit kasalukuyan siyang nasa antas 11 lamang. Para sa dangal, tanging makakatayo si Aiden at aatake kay Cedric ng sigaw. Hindi na siya pinapansin ni Cedric. Direktang tinawag niya ang kanyang avatar ng martial soul upang saktan si Aiden ng malupit. Biglang kumagat ang gintong leon gamit ang malaking kuko nito. Ang mga manlalarong tumulong kay Aiden ay tuluyang nabigla. Kung wala sanang proteksyon ng pangunahing tauhan, siguradong ibabalik siya sa simula ng laro. Tinitingnan ng malaking hukay sa lupa, masaya si Cedric. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula talagang tumawa si Aiden. Kaya ikaw ang Panginoong Agila na nagpapasakop sa mga demi-humans para sa iyong kasiyahan. Maghanda kang harapin ang katarungan. Nabigla si Cedric. Kailan ko nga ba nilaban ng mga demi-humans? Ngunit bago siya makapag-react, isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa katawan ni Aiden. Kahit ang kanyang antas ay pansamantalang tumaas sa 45, mukhang pilit siyang binigyan ng sistema ng lakas pero hindi rin walang magagawa si Cedric. Sa sandaling siya ay maghahanda ng makipaglaban, biglang nagpadala ang sistema ng babala, sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng anumang mapanganib na hakbang at agad na itigil ang anumang atake sa anak ng kapalaran. Nang may pag-aatubili, tinulak si Cedric pabalik ng ilang metro ni Aiden na nagpapakita ng sobrang astig. Ang mga manlalaro ay sumigaw at nagpasalamat. Sira-sira ang ulo ng pangunahing tauhan. Tumingin sa masiglang madla, ngumingiti lang si Cedric. Kung hindi dahil sa putang system na yan, tapos na sana kita. Akala mo ba talaga na walang magagawa ako? Sa pagkakataong ito, muling sumugod si Aiden. Ngunit walang pakialam si Cedric. Hinahayaan lang niyang tumango ang labi niya at tinatawag si Alfred. Huwag mong hayaan na lokohin ka ng payat na pangangatawan ni Alfred. Siya ay isang Earth Knight na level 49. Matapos siyang harangin, labis na nabigla si Aiden. Ito ba ang iyong codex bilang isang kabalyero? Sabi mo isang laban lang pero tumawag ka ng tulong. Anong kaiya-hiya? Tumingin si Cedric kay Aiden nang may pangungutya. Ako muna ay isang Panginoon, Knight pangalawa. Bakit ko kailangang personal na harapin ka? Sa ganitong paraan, pinapanta ni Cedric si Alfred na muling saktan siya. Ngayon, hindi na ganoon kitiwala si Aiden. Sa ilang saglit lang, nakahiga na siya sa lupa, umuubo ng dugo. Tinutulak ni Cedric ang kanyang dibdib, hinahawakan ang kanyang kwelyo, at pinapalo siya ng sunod-sunod. Di nagtagal, namamaga na ang mukha ni Aiden na parang ulo ng baboy. Masaya ako ngayon, kaya papalampasin ko ang iyong kawawang buhay. Sa ganitong paraan, umalis si Cedric kasama si Alfred, iniwan ng isang grupo ng mga naguguluhang manlalaro na nakatayo roon sa gulat. Di nagtagal, dinala ni Cedric si Lori pabalik sa manor ng Panginoon. Ngunit bago niya maipakita kay Lori ang malaking kastilyo, biglang lumabas ang isang katulong mula sa paligid ng sulok at niyayakap si Cedric. Aking munting Ginoo, Cedric, matagal na kitang hindi nakikita, at ang laki mo na, si Mrs. Chris, ang naging yaya ni Cedric nung bata pa siya. Nang marinig niyang naging isang Panginoon siya, dumating siya para alagaan siya.
Nagpumilit na makaalis sa kanyang yakap, nakaramdam si Cedric ng pagkahilo. Hindi na siya sanggol na inaalagaan. Hindi na kailangan ng ganitong kasigasigan. Pagkatapos ay ipinakikilala niya si Lori kay Ginang. Chris, sinasabing mula ngayon, magiging personal na katulong niya ito at umaasa siyang matutulungan ni Ginang. Chris siya. Agad na naintindihan ni Ginang. Chris ang ibig sabihin ng batang master niya. Humihilig siya, hinahawakan ng pisngi ni Lori, at sinasabi na tiyak na gagawin niyang mahusay siyang mag-aaral. Samantala, kumakalat ang balita na binugbog ni Cedric si Aiden, at may ilan pang nagsasabi na anak ni Cedric si Aiden na hindi legal. Naiinis si Aiden. 10 taon ng paglaban sa mga halimaw at walang nakapapansin, pero isang araw bilang anak ng isang tao, at alam na ng lahat. Eagle Lord Aiden, huhuhugin kita hanggang sa wala nang natira. Maghintay ka lang. Matapos ilagay si Lori, pinapanta ni Cedric ang kanyang mga tauhan upang humanap ng isang pari sa lungsod na magsusuri sa kanya. Hindi inaasahan, tumanggi ang pari ng simbahan na pumunta upang magpagaling. Pati na rin nilang sinisiraan ang mga demi-humans, sinasabing mas masahol pa sila sa mga aso. Nang marinig ito, sumimangot ang mukha ni Cedric. Isang simpleng pari lang ang may lakas ng loob na tumutol sa utos ko, mukhang hindi seryoso ang simbahan sa akin. Nilalampas niya ang mesa at sinasabi sa kanyang mga tauhan na agad na kunin si Alfred. Lilibutin niya ang simbahan. Paglabas niya sa kwarto, nakasalubong ni Cedric si Lori na kakaligo lang. Ang kaakit-akit niyang anyo ay agad nagpasiklab ng isang matinding pagnanasa sa ibabang bahagi ni Cedric, karapat-dapat talaga kay Mrs. Chris, na nagpalaki sa kanya mula pagkabata, alam niya ang kanyang panlasa ng lubusan. Pagkatapos na sandaling tanungin ang kalagayan ni Lori, basta na lang nilabas ni Cedric ang isang botelya ng tubig ng buhay at sinabing sumunod siyang uminom nito. Pagkatapos niyang umalis, lumapit si Mrs. Chris sa tainga ni Lori at bumulong, mukhang talagang gusto ka ng binatang master, maliit na Lori. Napadilat ang mukha ni Lori sa sobrang pagiging pula. Paano pwede yun, Ginoo Chris, huwag po kayong magbiro. Hindi ako nagbibiro. Ang tubig ng buhay na nasa iyong kamay ay nagmula sa bukal ng buhay sa Elven Court, ang nag-iisang bagay sa kontinente ng Kain na may kakayahang magpagaling at sobrang mahalaga. Ang ika-13 asawa ko ang ginamit nito para mag-propose sa akin, kaya pumayag ako. Nabigla si Lori. Ginoo, tunay kang may karanasan. Mukhang kailangan kong paglingkuran ng maayos ang batang master. Samantala, nakapalibot na si Cedric at ang kanyang mga tao sa simbahan. Mapagmataas na sinabihan ni Obispo Molden si Cedric na huwag magpakasama. Nagtatawa si Cedric. Isang matandang 38 ang gulang na mayabang na ganoon, ngunit sa sandaling iyon, isang madilim na anino ang dumaan, direktang sumuntok sa family crest ni Cedric. Malapit na mapansin, isang Templar Knight ito. Isang lihim na puwersa sa kamay ng banal na simbahan, misteryoso at makapangyarihan. Kaya pala sobrang tapang ng matandang iyon. May suporta siya, pero hindi rin basta-basta si Cedric na hahayaang mapagsamantalahan. Ang lantaran na paglabag sa utos ng Panginoon at pang-iinsulto sa kanya ay mga kasong may kamatayan. Humihila si Cedric ng kanyang mahabang espada. Ipapahinto niya si Alfred sa pagtulak sa Templar Knight habang papatayin niya ang lahat sa simbahan. Walang maiiwan. Nakaharap sa gintong aura ng laban, sumugod si Cedric diretso sa matandang lalaki. Naghahanda ng kumilos ang Templar Knight, ngunit sumulpot si Alfred sa harap niya. Sa kawalan ng hadlang, malakas na tinamaan ni Cedric ang espada niya kay Molden, ngunit kahit nasa bingit na ng kamatayan, nananatiling matigas ni Molden. Patuloy niyang pinipilit na hindi papayag ang kanyang Panginoon na makaalis si Cedric. Nawawala sa salita si Cedric. Ang iyong Panginoon na ito, ang iyong Panginoon na iyan. Bakit hindi mo na lang ipatawag ang iyong Panginoon para iligtas ka ngayon? Sa sandaling matapos niyang magsalita, biglang niyayakap ni Molden ang espada ni Cedric at isinaksak ito sa kanyang dibdib. Habang bumubulong ng mga salitang panggagamot, nararamdaman ni Cedric ang madugong enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan. Nalulunod ang puso ni Cedric. Putang ina, talagang nakapag-anyong ng isang bagay siya. Sa susunod na segundo, ang matandang lalaki ay nagbago sa isang ulap ng dugo na sumabog papunta sa langit. Ang nakakapagod na pulang enerhiya ay bumabalot kay Cedric, hindi siya makagalaw. Kasabay ng isang sigaw ng isang dragon, nararamdaman ni Cedric na may mali. Nako, ito ang kalooban ni Bolda, ang Diyos ng digmaan at apoy na dragon. Ang malakas na presyon ay nagdudulot kay Cedric na hindi makagalaw ng tuluyan. Nais niyang tulungan si Alfred, ngunit nahihirapan na siya laban sa Templar Knight at hindi makalaya. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, biglang bumaba sa kanya ang isang nakakapreskong presensya. Hindi lamang niya mapipigilan ang apoy ng dragon, kundi mapapagaling din ang kanyang mga sugat. Agad na nakaramdam si Cedric ng ginhawa, kaya meron din akong Diyos na nagbabantay sa akin. Samantala, natalo si Alfred. Sa pamamagitan ng panel ng sistema, natuklasan ni Cedric na ang Templar Knight na ito ay binago at hindi nakakaramdam ng sakit. At mas nakakalito pa, maaari niyang gamitin ang Berserk na kasanayan upang magbago bilang isang asong wolf. Nang makita ito, nagpanik si Alfred ngunit napansin ni Cedric na ang Berserk ay isang pansamantalang kasanayan lamang. Kapag natapos ang oras, panalo na sila. Sabay na nilabanan ni Cedric at Alfred ang lobo, at sa sandaling nagsimula silang makipaglaban, pinaganya ni Cedric ang isang gintong kalasag. Sa harap ng kanilang pag-atake na parang Pierre, alam ng werewolf na habang tumatagal ito, mas maraming enerhiya ang kanyang masusunog. Sa isang galit na sigaw, gamit ang parehong kamay at paa, sinira niya ang golden shield ni Cedric gamit ang isang kuko, habang tinulak ng kanyang likod na paa si Alfred palayo.
Humarap kay Cedric, niyayakap ng werewolf ang kanyang leeg at itinaas siya. Plano kitang ibibigay sa kanyang kabanalan, ang papa, pero nagbago na ang isip ko. Kakainin kita. Mukhang walang emosyon ang mukha ni Cedric. Tahimik niyang pinupuno ng lakas ang kanyang kamao. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na suntok na sumuntok sa mukha ng werewolf. Tikman mo ito. Nabigla ang asong Walt at bago siya makapag-react, pinapatid ni Cedric siya sa lupa. Akala mo nasira mo lang ang aking kalasag. Sa totoo lang, yun ay isang harang na nagpapabagal sa daloy ng oras. Ikaw mismo ang sumairon nito, kaya huwag mo akong sisihin. Sa sinabi niyon, tinadyakan ni Cedric ang kanyang espada at agad na pinutol ang ulo ng aswang. Matapos ang laban, nakahinga si Cedric ng maluwag, ngunit bigla niyang naalala na nakalibing pa rin si Alfred sa mga debris, kaya agad niyang pinapunta ang mga tao upang hilahin siya palabas at iniutos sa mga sundalo na humanap ng pari upang magpagaling sa kanya. Ngunit itinuro ng kanyang tauhan ang isang tambak ng mga bangkay na walang ulo, sinasabing wala ng pari sa lungsod, pawang pinatay nila lahat sa utos ng binatang Panginoon. Nang marinig ito, naging madilim ang mukha ni Cedric. Kailangan niyang pilit na ipakuha sa mga tauhan niya ang isang bote ng buhay mula sa kanyang silid-aralan para kay Alfred. Pagkatapos, utusan niya ang lahat na pumasok sa simbahan at kunin ang lahat ng mahalagang bagay. Hindi man lang nila inintindi ang kabaong ng obispo. Pero nang matapos ng lahat ang paglilinis at nakatakdang umalis, biglang tumakbo ang isang sundalo nang nag-aalala. Ginoo, nakakita kami ng isang basement dyan. Masalimuot ang kalagayan sa loob. Kailangan mong makita ito ng sarili mo. Naguguluhan si Cedric habang sumusunod sa kanya papunta sa basement. Pagbukas niya ng pinto, naamoy niya ang mabahong amoy. Sa malapitan, makikita ang walang katapusang bangkay ng demi-human na nakakalat sa buong basement, nakasuot ng magulo. Kahit ang mga sundalong kasama ay nakaramdam na ng pagkahilo sa eksenang ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Cedric ang isang liham sa mesa. Pagbukas niya, nalaman niyang isang liham na hindi pa naipapadala ni Malden. Batay sa mga nilalaman, ang pagsilang ng mga Templar Knights ay tila nagmula sa isang misteryosong ritual ng dugo at ang dugo ng mga demi-human na dalaga ay isang kailangang bahagi ng ritual na ito. Naramdaman ni Cedric na may nakatagong kamay na kumikilos sa likod ng lahat kaya nagpasya siyang umuwi muna at matulog. Ngunit pagbalik niya sa kwarto, nakita niya ang isang malaking bukol sa ilalim ng kumot. Akala niya isang mamamatay tao, kaya hinayla niya ang mga kumot. Nakita ko si Lori na may malabo ang mga mata at may hindi maipaliwanag na likido sa sulok ng kanyang bibig. Ginoo ko, nakabalik ka na. Nandito si Lori para painitan ang iyong kama. Si Ginang. Chris ay tunay na isang babaeng nagkaroon ng 13 na asawa. Sa isang araw lang, napalitan niya ang isang inosenteng babae sa isang mapanuksong temptress. Bilang kontrabida, medyo nahihiya talaga si Cedric. Nervyos na umupo siya sa gilid ng kama at pinapahilot si Lori sa kanyang mga balikat. Maingat na inilalagay ni Lori ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Cedric, ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Cedric na parang may nakalagay sa kanyang buntot. Hinahawakan niya ito at iyayanig. Sa sumunod na segundo, nagkalat ang magagandang maliliit na alahas na gustong-gusto ng mga babae. Lahat ito ay maliliit na yaman na naipon ni Lori. Nakikita niyang natatakot siyang mawala ang mga ito, naiisip ni Cedric na sobrang cute niya. Pagkatapos ay nilililok niya ang isang malaking bow sa kanyang buntot. Mula ngayon, itago mo na lang dito ang iyong mga yaman. Maamo siyang yumuko sa mga braso ni Cedric. Salamat, Ginoo. Huli na, hayaan kitang alagaan hanggang makatulog ka. Nang marinig ito, nararamdaman ni Cedric na may isang bagay na malapit nang sumabog sa kanyang pantalon. Himabilis na binago ang paksa, tinatanong si Lori kung ilang taon na siya. Sabi ni Lori na kahit maliit siya, 18 na siya, at kahit sa demi-human na pamantayan, siya ay isang adult. Nang marinig ito, nagliyab ang mga mata ni Cedric. Hindi niya inasahan na legal na siya. Sa kanyang paghahanda na sakyan ang kabayo para manguna, biglang may babala mula sa sistema na umaalingaw sa kanyang tainga. Natukoy ang pagtaas ng testosterone at bilis ng puso ng host. Inaasahan na magpapasimula ang host ng reproductive behavior. Babala, napakaliit ng lakas ni Lori. Ang pagpilit sa reproductive behavior ay magdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Pakiusap, pagbutihin muna ang kalusugan ni Lori bago ituloy ang reproductive behavior. Putang ina, natanggal ko na ang pantalon ko at sinasabi mo pa ito sa akin, ang sama ng pakiramdam ni Cedric. Nakikita siyang nakahandusay na parang walang buhay, nagpanik si Lori at paulit-ulit siyang nagtutulak sa kanya, sinasabing hindi pa niya natatapos painitin ang kama. Sinabi rin ni Ginang, Chris na dapat ako ang ilalagay sa ibabaw. Hinto na, ayoko nang makinig pa. Tumigil ka na, mananatili lang dito sa tabi ko ay sapat na para painitin ang kama. Kaya hindi nakatulog buong magdamag si Cedric. Sa kabutihang palad, tinataya ng sistema na natapos niya ang araw-araw na gawain. Pagkatapos ng lottery, nakatanggap si Cedric ng 10 Minotaur Warriors. Bagamat hindi niya na-trigger ang kritikal na gantimpala, labis na nasiyahan si Cedric sa mga mandirigmang ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga tapat na mandirigma, biglang kumatok si Lori at pumasok. Ngunit pag binuksan niya ang pinto, nakita niya ang makapal na bahagi ng isang dambuhalang Minotaur sa pagitan ng mga hita nito. Bigla siyang napatras sa sobrang gulat. Patuloy na humihingi ng paumanhin ang Minotaur Warrior kay Cedric na walang magawa. Sinasabihan lang niya silang magsuot ng damit sa susunod na lalabas o matatakot ang mga tao. Pagkatapos ay pinapaniwala niya muna ang mga Minotaur Warrior na makilala ang kastilyo.
Siya ay mag-aalaga kay Lori mag-isa. Pagkatapos ng ilang sandali, bumubukas ang mata ni Lori at nagsisimulang magbulol tungkol sa mga halimaw sa bahay. Ginoo, may mga halimaw na may 3 paa sa kastilyo. Aabot lang si Lori hanggang tuhod nila. Kailangan nating tumakbo. Kung makahabol sila, itapon mo si Lori sa kanila at makalalayo ka, Ginoo. Naririnig ni Cedric ang mga salita ni Lori, damang-dama niya ang pagkatuwa at pagkamangha. Biglang niyakap ni Cedric si Lori. Hindi ko alam kung may mga halimaw sa kastilyo, pero ngayon ako ang halimaw at kakainin kita. Sumasagot si Lori na parang langaw at aktibong niyayakap ang ulo niya sa yakap ni Cedric. Pero sa sandaling halos ayusin na ang lahat, biglang pumasok si Godric. Ginoo, may isang kagyat na liham para sa iyo. Nang marinig ang boses, nagpanik si Lori at sabi, Ginoo, kung may kailangan po kayo, aalis na ako. Tinitigan ni Cedric si Godric nang nakasisilaw ang mga mata. Masigasig na nagsusumikap kamakailan ang mga sundalo. Maghugas ka ng kanilang brief at medyas sa loob ng 1 buwan. Nagmamadali si Godric dahil inaatake ng mga orc ang kalapit na teritoryo at umaasa sa kanilang tulong. Ang teritoryo ng Blackwater ay nasa ibaba ng sakop ng Eagle, nagsisilbing harang laban sa mga orc. Nauunawaan ni Cedric na kapag nawasak ang pugad, walang natitirang itlog, kaya tiyak ang tulong, ngunit hindi maiiwasan ang pang-aabuso. Nasa malalim na pag-iisip, nagpapadala ang sistema ng 3 misyon ng kontrabida. Kwentong pagsubok 1, nakawin ng anumang gawa sa medyas mula sa kastilyo. Kwentong pagsubok 2, mangikil ng mga supply na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 gintong barya mula sa kalapit na teritoryo. Misyon 3, guluhin ng demi-human na santa. Pero sobrang bastos ang pagnanakaw ng medyas na kahit si Cedric, ang pervert, ay nakaramdam ng pagka-pervert. Habang naliligo si Lori, tahimik na pumasok si Cedric sa banyo, pero nahuli niya nang madakip niya ang medyas nang madiskubre siya ni Lori. Nagulat, humingi siya ng tulong si Lori. Dahil sa ingay, agad na bumaba si Godric kasama ang mga lalaki. Nasa isip na ni Cedric ang mura. Sa mahalagang sandaling ito, mabilis niyang ginamit ang tuwalya sa paliligo upang harangan ang paningin ni Lori. Pagdating ni Godric, nakita niya lamang ang Panginoon na niyayakap ang natatakot na Lori at mahina niyang pinapakalma, huwag matakot, na itaboy na ang pervert. At si Godric, bilang kapitan ng guard, pinapasok mo ang isang pervert sa bahay. Masyadong maiksi ang 1 buwang parusa sa paghuhugas ng brief. Ngayon, maghugas ka ng 3 buwan. Mukhang walang magagawa si Godric at mahina niyang nasabi na wala siyang pagtutol. Pagkatapos umalis ang lahat, huminga si Cedric ng maluwag. Mabuti na lang at naisip ko ng matalino kanina kung hindi ay masisira ang aking reputasyon. Ngunit hindi nagagalit si Lori na may matalim na mata na nakakita sa kanyang panlilinlang. Sa halip, niyayakap niya si Cedric sa tainga at humihinga ng mainit. Tunay na master, hindi mo na kailangang maglakad ng palihim. Ano man ang gusto mo, kayang ibigay ni Lori. Nakikita ang palalong tingin ng batang babae, nagpanik si Cedric. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, Lori, hayaan mong ipaliwanag ko. Samantala, tinatanggap ng Panginoon ng teritoryo ng Blackwater ang liham ng pang-aagaw ni Cedric. 10,000 gintong piso, 500 kasuotan ng armor, at pagkain para sa mga sundalo. Malapit nang sumabog ang Panginoon ng Blackwater. Kung talagang meron siya niyan, bakit pa siya hihingi ng tulong? Gayunpaman, may matalim na plano ang kanyang tauhan upang makaiwas sa bay-aring ito. Kinabukasan, matapos makuha ang lahat ng kanyang nais, naglakad si Cedric kasama ang kanyang mga sundalo. Ngunit ang kanilang destinasyon ay hindi ang teritoryo ng Blackwater, kundi ang downtown na malapit. Mula nang umalis siya kasama ang kanyang mga sundalo noong nakaraang beses, naging matatag na ang lugar na ito para sa mga manlalaro. Maraming baguhan ang nag-i-standby dito para kumita ng karanasan. Pero habang naglalaro sila ng cards at nagmamayabang, dumating na ang malaking puwersa ni Cedric sa mga pinto ng lungsod. Nalaman ito ni Aidan at Serafina at nagulat sila. Agad nilang nais na tumakbo palabas at makipaglaban kay Cedric hanggang sa kamatayan. Ngunit mabilis mapansin ng mga manlalaro na may mali. Nakalagay si Cedric at ang kanyang mga sundalo bilang neutral. Ibig sabihin niyan, hindi siya narito para kunin ang downtown. Diretsong sinabi ni Cedric na kailangan niyang makipag-usap sa santo. Pumunta sila sa silid ng pagpupulong, ngunit ang hindi inaasahan ni Serafina ay gusto ni Cedric na gamitin ang mga manlalaro bilang pawn sa digmaan ng mga hayop. Nang marinig ito, agad siyang hindi natuwa, ngunit hindi humihingi si Cedric ng kanyang opinyon. Yumuko siya, itinulak si Saintes paarap sa pader. Sa ganap na dominasyon, sinabi niya na kung tatanggihan niya ito, agad niyang aatakihin ang downtown at paalisin ang lahat ng Beastkin. Nangangatog ang Santissima sa ilalim ng kanyang presyon. Gusto ko lang ng maliit na bahay. Bakit ang isang bagay na ganito kasimple ay ang hirap makamit? Binubuwisit ni Cedric ang ulo, nakakatuwang inosente ka. Bumagsak na ang iyong bansa ng Beastkin. Wala na akong obligasyong ipasa sa iyo ang isang bayan. Gayunpaman, kung susuko ka sa akin, hindi lang ako magpapalaya sa mga manlalaro mula sa pagiging kasangkapan, maaari ko pang ibigay ang downtown sa iyo. Kumusta? Sige. Natapos ang misyon. Guluhin ang Beastkin Saintes. Samantala, si Aidan, na pakiramdam ay lubos na nagtaksil, ay mabilis na bumilis ang takbo. Tumatawa si Cedric ng malamig at matalim, at sumuntok ng malakas sa likod. Bakit sa tingin mo na kaya mong pantayan ako, walang kwentang katulad mo, matapos ang palo, mahinaw ang inalis ni Cedric ang seda na medyas upang panasa ng kanyang mga kamay. Bibigyan kita ng 10 minuto. Tumanggi ka at sira-sirain ko ang downtown. Dahil dyan, itinatapon ni Cedric ang medyas at naglakad palayo.
Nakatingin sa puting medyas sa lupa, lahat ng manlalaro ay nanginig. Talagang baluktot ang Lord Boss na ito. Hindi inasahan ni Cedric na sa sandaling lumabas siya sa meeting room, lalapit na sa kanya ang mga manlalaro at nagsasabing handa silang ialay ang katapatan nila sa kanya. Pero ang kondisyon ay kailangang manumpa siya sa mga Diyos na ipapasa niya ang downtown sa Saintes upang pangasiwaan. Natuwa si Cedric, kilala siya sa kanyang kawalang hiyaan, pero dito'y may mga manlalarong nagsusumamo na siya'y pirmahan ng mga panunumpa. Pero ang panunumpa ay panunumpa lang, wala naman siyang mawawala. Pero nang malaman ni Serafina na handang magpapakalaban ng mga manlalaro para sa kanya, agad siyang tumutol. Pero ipinipilit ng mga manlalaro na ginagawa nila ito ng kusang loob. At dahil maaari silang muling mabuhay, hindi nila takot sa kamatayan. Pero hindi masaya si Aiden, ang pangunahing tauhan. Kahit na makabuo muli ang mga manlalaro, malaki ang magiging epekto nito sa kanilang lakas pagkatapos. Ang karaniwang tinatawag na pagkawala ng antas. Ngunit matapos marinig ang mga salita ni Aiden, hindi ito nagustuhan ng mga manlalaro. Sila pa ang tumutulak sa kanya. Ang tanga, madali lang sabihin niya, sabi ng hanggal na pangunahing tauhan. Kung hindi dahil sa Saintes, matagal na sana kaming sumali sa kontrabida. Nakita ang ayos ng sitwasyon, tuluyang binaba ni Cedric ang kanyang sarili. Itataas niya ang baba ng Saintes at sinisiguro siyang huwag mag-alala. Tiyak na babalik siyang panalo kasama ang kanyang mga tropa. Sa parehong oras, nakatanggap ang mga manlalaro ng isang misyon mula kay Cedric. Nakita ito ni Cedric na nakangiti, hindi ko akalain na magiging kapakipakinabang talaga itong sistemang ito. Pagkatapos ay iniutos niya sa buong hukbo na maglakad. Di nagtagal, pinangunahan ni Cedric ang kanyang mga sundalo sa teritoryo ng Blackwater. Matapos makuha ang impormasyon mula sa Panginoon ng Blackwater, agad niyang dinadala ang kanyang mga tauhan sa pinakasilip na lugar, ang nayo ng Ironstone. Tulad ng inasahan niya, nakatago sa baryo na ito ang pangunahing puwersa ng hukbo ng mga hayop. Totoo, bagamat marami ang mga hayop, ang mga goblin na bantay ay mahina lang na panggamit sa labanan. Ang tunay na bantay ay ang higit sa 1,000 na hayop na infantry at mga 60 na kabayo na lobo na nakatago sa baryong ito. Sa sandaling ito, isang hayop na lalaki ang biglang lumitaw sa kabilang ibayo ng ilog, sumisigaw ng walang kwentang salita kay Cedric. Lubha siyang naguguluhan si Cedric. Nang malapit ng isali ng kasamahan ng puno ng Blackwater, pinigilan niya ito. Huwag na. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang pana sa malapit at pinaputok ang isang palaso diretso sa Beastman. Bago pa makareact ang Beastman, tinusok ng pana ang kanyang bungo. Ito ay walang duda isang pahayag ng digmaan. Agad na nagkaisa ang mga hayop at sumugod papunta sa mga tropa ng tao. Nababahala si Ginoo ng Blackwater, ngunit mahinahon na inutusan ni Cedric ang mga mangangaso na magpaputok. Kasabay ng magic support mula sa Mage Core, sumabog ang mga palaso sa gitna ng mga hayop na parang mga missile. Ngunit dahil sa dami nila, ang unang salpok ay binubuo lamang ng mga mababang uri ng goblin. Nang dumating ang mga makapangyarihang sundalo ng hayop, agad na nahirapan ng panig ng manlalaro na mapanatili ang depensa. Nang makita ito, direktang humihingi si Cedric ng tulong sa lahat ng kabalyero mula sa Lord of Blackwater. Pagkatapos ay pinapagana niya ang kanyang Radiant Barrier skill, pinapalaki ang mga buff sa lahat ng kabalyero. Sa utos ni Cedric, siya ang nangunguna sa pag-atake, pinangunahan ang pagsugod. Mabilis niyang nilalabanan ng leader ng mga hayop. Nang makita ang mabagsik na itsura, inaasahan ni Cedric na magiging matindi ang kalaban. Pero sa kanyang gulat, isang hampas lang ng kanyang espada ang nagpapalipad sa leader. Akala ko magiging matindi ang mga hayop tao. Pero wala palang hamon dito. Ngunit sa pagkakataong yon, biglang ngumiti ng mapanira ang hayop. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang puting plauta mula sa kanyang dibdib. Biglang nagbago ang itsura ni Cedric. Sinusubukan ng gago na tumawag ng mga karagdagang puwersa. Sumusugod siya upang pigilan siya, ngunit huli na. Sa isang malakas na sigaw, isang napakalaking behemoth ang bumaba sa gitna ng labanan. Ang pinuno ng halimaw ay nakatawag ng malaking behemoth. Agad na naligay sa alanganin ng mga manlalaro. Sa kabutihang palad, may 10th Minotaur na mandirigma pa rin si Cedric sa kanyang ilalim na utos. Bagamat mas maliit sila sa isang desimo ng mga behemoth, taglay nila ang pambihirang lakas. Di nagtagal, napabagsak ang behemoth at natural na nagwagi ang mga tao. Sa isang iglap, naging isang dakilang bayani si Cedric sa paningin ng lahat. Ngunit nagsisimula ng magplano ang Panginoon ng Blackwater sa sandaling ito. Pinasasabi niyang kulang siya sa pondo at umaasang mababayaran niya ang gantimpala at hulog kay Cedric. Pumayag si Cedric nang hindi masyadong nag-iisip. Pero sino ang mag-aakalang pupunta ang Lord sa nakakulong na pinuno ng mga hayop at gagamitin ang isang scroll ng lindol na tanging mga hayop lang ang makakapag-activate? Iminumungkahi niya na magtulungan sila upang mapatayin si Cedric. Agad namang pumayag ang Beastman. Sa kabila nito, nang makita ni Cedric ang balak ng Lord ng Blackwater, hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya. Naguguluhan ng Lord of Blackwater, ngunit bago niya ito maunawaan, pinutol ng sariling tagapagbantay niya ang kanyang lalamunan mula sa likod. Lumabas na isang especially iya pala ang bodyguard na ito na itinanim ng ama ni Cedric noong mga nakaraang taon. Sino ang mag-aakalang nakarating siya sa posisyon ng personal na tagapag-alaga? Sa kasamaang palad, matapos ang insidenteng ito, tuluyang naitatag ang pagkakakilanlan sa sleeper agent na ito. Iniisip niya kung paano siya pinalaki ng kanyang ama ng maayos, kaya tagpa siya si Cedric na gantihan siya ng isang malaking regalo. Kaya sinabi niya kay Alan ang tungkol sa mga Templar Knights na gumagamit ng dugo ng Beastkin Maiden para sa mga sakripisyo.
Matapos iwanan si Alan, lubusang sinisiyasat ni Cedric ang kayamanan ng Lord of Blackwater. Maraming kariton ng ginto ang nagparada sa mga kalye, nangangatal ang mga manlalaro sa inggit. Samantala, natatanggap din ni Cedric ang gantimpala mula sa sistema, ang Primal Essence. Maaaring magpasigla ito ng kapangyarihan ng dugo sa mga purong likas na nilalang at ang kabayo ni Cedric ay isang purong nilalang. Napakapalad ni Cedric sa paglalakbay na ito. Bumabalik sa Dawntown, ayon sa kanilang kasunduan, ipapasa ni Cedric ang bayan sa Santo. Binabali niya ang kamay sa papel. Sa sumunod na segundo, isang multo ang lumitaw sa kanyang likuran. Nagulat si Cedric. Ito ay talagang pagpapala mula sa Diyosa ng Kaayusan. Hindi ko inakalang gagawin nila ito ng ganito kalaki. Parang kailangan ko nang ibigay sa kanila ang Dawntown. Pero sa sandaling ito, biglang naramdaman ng Sainte sa kabilang mesa na mabilis ang tibok ng kanyang puso at umiinit ang kanyang katawan. Bakit meron ganitong nakakaaliw na aura ang Panginoon ng domain ng Agila? Nako, hindi ko na mapigilan. Hindi sinasadyang kumikilos ang buntot ng banal na prinsesa at sa sumunod na segundo, sumugod siya sa mga braso ni Cedric. Nakikita ang banal na prinsesa na parang nasa init, nagulat ang lahat. Mabilis nilang nilapitan upang siya ay mahawakan. Nang makabalik sa sarili, namula ang mukha ng banal na dalaga. Paano ko nagawang mag-isip ng ganito ka makasalanan? Ang pagiging malapit lang sa kanya ay nagpapagana ng likas na instinct ng pag-aanak sa mga hayop. Nakaramdam ang banal na dalaga ng labis na kahihiyan. Hindi niya inakalang lahat ito ay dahil sa primal na esensya ni Cedric. Matapos suriin ang kasunduan at walang nakitang problema, nilagdaan ng banal na birhen ang kanyang pangalan. Sa susunod na segundo, lumitaw ang anino ng Diyosa sa ibabaw nila. Sa harap ng saksi ng Diyosa, naging alkalde ng Dawntown ang banal na dalaga. Akala ng lahat ay isang masayang katapusan, ngunit biglang nagbago ang tono ni Cedric, pinaalalahanan ng banal na dalaga na huwag kalimutan ang kanyang tungkuling bilang alkalde na magbayad ng buwis sa kanya. Nagulat ang banal na dalaga, hindi mo ba ibinigay sa akin ang Dawntown, bakit kailangan ko pang magbayad ng buwis? Sige, binigay ko na ito sa iyo, pero huwag mong kalimutan na ang Dawntown ay isang vassal na teritoryo ng aking sakop. Bilang alkalde, natural lang na may mga obligasyon ka. Nang ma-realize ang katotohanan, napaiyak ang santa at sumabog sa luha habang ang mga manlalaro sa likod niya ay nananaway kay Cedric dahil sa kahihiyan. Nang makita ito, kusang lumapit si Aiden. Alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon na magpasikat, hinahayag niya na gusto niyang makipaglaban ng patas kay Cedric. Sa una, ayaw ni Cedric na makialam sa kanyang walang kwentang sigaw, ngunit di inaasahang ipinadala siya ng sistema ng 3 misyon. Talunin si Aiden sa isang laban, pasaklutin ang Beastkin Saintes, at pilit siyang halikan. Natuwa si Cedric, talagang pinapalala nito ang sitwasyon para sa grupo ng mga pangunahing tauhan. Medyo masama ang loob pero nagugustuhan ko ito. Ngumingiti ng masama, itinuro ni Cedric ang Saintes. Tinatanggap ko ang iyong hamon, pero kung matatalo ka, ipapasa mo siya sa akin. Nang marinig ito, nagpanik si Aiden, ang mukha niya ay nagbago habang nakatayo ng protektado sa harap ng Saintes. Hindi pwede. Nakikita ito, binabaan ni Cedric ang kanyang mga kondisyon. Sige, bigyan mo lang ako ng 5 minuto kasama siya, pero tumanggi pa rin si Aiden. Nagbiro ka ba? 5 minuto ay sapat na para sa akin ng 8 beses. Hindi talaga. Nakikita ang pagpapakita ni Aiden ng kanyang mga kahinaan, mahinahon na hinahawakan ng banal na dalaga ang kanyang braso at mahinang nagsasabi, Aiden, pumayag ka lang, naniniwala ako na kaya mong manalo. Dahil sinasabi ito kahit ang banal na dalaga, kailangan na lang ni Aiden na magpigil ng hininga at pumayag. Malapit nang marating ng dalawa ang lugar ng labanan. Bagamat si Aiden ang pangunahing tauhan, tunay na mas mahina ang kanyang lakas kumpara kay Cedric, at si Cedric ay nagsasagawa ng maruming laban, tina-target lamang ang kanyang ibabang bahagi sa bawat atake, sa oras na akala ni Cedric na madali niyang mapapalayas. Sino ang mag-aakalang gagamitin ni Aiden ang palihim na hakbang gamit ang balisong, ngunit nakaiwas si Cedric, hindi sinasadyang nilanghap niya ang nakal-alasong gas na nagmumula sa tibak. Sa ngayon, mahina ang mga binti ni Cedric at kulang siya sa lakas sa buong katawan niya. Nakita ito ni Aiden, pinapagana ang kanyang berserk mode at inilalabas ang kanyang pinakamalakas na teknik. Sa mahalagang sandaling ito, biglang naalala ni Cedric ang mga alaala ng pagsasanay sa espada noong bata pa siya. Nagdulot ito ng muling pagsabog ng kanyang aura sa laban. Sa isang sandali, hindi malaman ng mga manlalaro kung sino ang tunay na pangunahing tauhan. Ibinubuga ni Cedric ang kanyang buong lakas sa pamamagitan ng isang sunog na desolasyon na saksak. Agad na kinatatakutan ni Aiden ang enerhiya ng espada na iyon, kung umabot lang ito ng 2 sentimetro at kalahati pa, dito na sana siya magwawakas. Ang labis na takot ang nagpahina sa kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Sumuko na ako, nang marinig ito, nagpanik ang banal na dalaga, pero bago siya makapagsalita, niyayakap siya ni Cedric. Batang babae, oras na para tuparin ang iyong pangako. Nang makita ang mapagpanggap na ekspresyon ni Cedric, agad na tumutol ang mga manlalaro, sinasabing kanilang poprotektahan ang banal na dalaga. Nang makita ito, mahinahon na hinawakan ni Cedric ang kanyang sandata. Gusto ninyong magtapos ang lahat, tutuperin ko ang hiling ninyo. Nang makita ito, pabulong na humahawak ang santo sa kanyang binti. Pakiusap, huwag silang saktan. Sang-ayon ako. Hihihi, sinabi mo na mismo, ano man ang mangyari, huwag kang umiyak. Sa loob ng mansyon ng alkalde sa Dawntown, mariing pinipilit ni Cedric na mapalapit ang Santissima laban sa pader. Ngumingiti ng may pang-aakit, marahas niyang hinawakan ng parehong maliliit niyang kamay at itinaas ng mataas sa ibabaw ng kanyang ulo.
Takot na iniiwasan ng santo, mabilis na pamaling ang kanyang mukha, ang pamumula ay kumalat mula sa kanyang maputlang leeg pataas, mabilis na pumuno sa kanyang mga pisngi at tainga. Hindi nagsasalita si Cedric sa kanya, maikli ang oras. Hinawakan niya ang kanyang baba, itinuro ang mukha nito sa kanya, at dahan-daang hinalikan ng mariin ang kanyang malambing na labi. Nagsusumikap ang banal na dalaga, nakapikit ang mga mata habang dumadaloy ang luha ng hiya sa kanyang mukha. Nakamit na ni Cedric ang kanyang layunin, ngunit nakararamdam ang banal na dalaga ng isang alon ng kawalan ng pag-asa. Nararamdaman niya ang nakakalasing na aura mula kay Cedric, isang aura na mariing sumisira sa kanyang loob at nagpapalakas ng kanyang pagnanais na sumuko dito. Sa sandaling nararamdaman ni Cedric na oras na para umalis, biglang naging mainit ang mga mata ng santa, hindi ka pinapayagang umalis. Habang nagsasalita siya, bigla siyang umatake kay Cedric na naguguluhan. Hihihi, yun ang amoy. Hindi kita papayagang umalis. Ginamit ni Cedric ang lahat ng kanyang lakas para itulak palayo ang banal na dalaga. Sapat na, muling halikan mo ako at magpapataw ako ng bayad, tumingin ng matagal ang santo sa akin ng walang imik bago bumalik sa kanyang sarili at naalala ang nangyari lang. Agad siyang napula buong katawan. Yumuko siya, niyayakap ang mga tuhod, ang maganda niyang balahibong buntot ay niyayakap ang sarili hanggang sa tanging mga tainga lang ang nakikita. Nang makita ito, hindi na nag-aksaya si Cedric ng oras para mahihiya pa ang babae at umalis ng walang salita. Pag-alis sa downtown, masaya si Cedric dahil tapos na niya ang lahat ng villain quests ngayon. Bagamat hindi niya na-trigger ang reward critical hit, nakatanggap si Cedric ng isang bagay na wala pa sa Kain-Continent, ang Dragon Blood Potion ng Cautomorphin. Ang simpleng pag-inom nito ay malaki ang maitutulong sa kanyang pisikal na kalagayan. Matapos basahin ang paglalarawan ng sistema, walang pag-aatubili si Cedric na uminom ng isang bote. Habang kumakalat ang init sa kanyang mga kalamnan, pakiramdam ni Cedric ay para siyang ganap ng napalaya. Sa sandaling ito, may notification mula sa sistema na na-unlock na ang isang bagong function. Ang mga gawa ng kontrabida ng host ay magbibigay ng villain points na pwedeng ipalit sa mga gamit sa tindahan. Nag-i-update ang tindahan linggo-linggo. Naliligayahan si Cedric. Sa tulong nitong panlilinlang, ang mundo ay akin. Samantala, dumating si Aidan na lubos na pinagkanulo sa mansyon ng mayor, nais alalayan ang banal na dalaga. Ngunit sa pagpasok niya, sinaway siya at itinaboy palabas. Ngayon ay nakikita na ito ng lahat ng mga manlalaro at nagbubulungan sa likod niya na inutil si Aidan. Habang nakikinig sa bulong na pangungutya, unti-unting lumalabo ang mga mata ni Aidan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang isang kahon na kasya sa palad mula sa drawer. Sa pag-aalinlangan at pagdududa, binubuksan ni Aidan ang kahon sa kanyang kamay. Nasa loob ang isang kakaibang ukit ng bungo. Lupain ng domain ng mga agila, pinilit mong gawin ito sa akin. Bumalik si Cedric sa kanyang teritoryo kasama ang kanyang mga tauhan. Bago pa man siya bumaba sa kabayo, nakita niya si Lori at si Ginang. Chris sa malayo. Lumalabas na habang nasa kampanya siya, palagi nang naghihintay si Lori sa mga pader araw-araw. Nang marinig ito, napalamang ang puso ni Cedric. Mahinang hinawakan niya ang pisngi ni Lori, pinupuri siyang kaakit-akit at maalalahanin. Pagkatapos ay dinala ni Cedric si Lori pabalik sa kanyang kwarto, ngunit sa sandaling tinanggal niya ang kanyang armor, niyayakap ni Lori si Cedric. Guro, sobra na kitang na-miss. Humihinga sa pamilyar na amoy ni Cedric, nararamdaman ni Lori na parang nawawala ang kanyang lakas. Unti-unting pumapula ang pisngi niya mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mukha. Nakikita ang mahigpit na batang engkanto sa kanyang mga braso, nakaramdam si Cedric ng kaunting pagkalito. Inuudyok niya si Lori, sinasabing hindi pa siya naliligo ng 3 araw at amoy pawis, pero hindi lang ito pinapansin ni Lori, masaya pa nga ang itsura niya, sinasabi na mabango at mainit ang amoy ng master. Sandaling nagulat si Cedric pagkatapos ay naisip niya na marahil ito ay epekto ng pangunahing esensya. Upang mapatunayan ang kanyang teorya, tinanong niya si Lori kung narinig na niya ang tungkol sa bisky na nagigising ng mga kapangyarihan sa dugo. Tinitingala ni Lori ang ulo niya, seryosong nag-iisip, may bahid ng alala at kalungkutan na kumikislap sa kanyang mga mata. Sabi niya kay Cedric na noong bata pa siya, narinig niya mula sa kanyang ama na higit 1 dekada na ang nakalipas, ang Biskin ay isa ring napakalakas na lahi. Bagamat hindi nila kayang magpalago ng aura ng laban o magtaglay ng mahikal na talento, nagagawa nilang buksan ang nakatagong lakas sa kanilang mga dugo sa pamamagitan ng pag-unawa sa kalikasan. Gayunpaman, ang paggising ng kapangyarihang ito ay nangangailangan ng napakahirap na kalagayan, hindi lamang talento, kundi pati na rin ang pagkakatugma ng pagkaunawa sa kapangyarihan ng dugo. May ilan na swerte na nagising ang kapangyarihan ng tubig sa ilalim ng mga talon. Ang iba naman ay nakatira araw-araw kasama ang mga pangkat ng hayop at naunawaan ang kanilang mga kapangyarihan. Sa madaling salita, hindi alam ng Biskin kung ano ang nakatago sa kanilang mga dugo at maaari lamang nilang subukan isa-isa. Matapos marinig ang paliwanag ni Lori, naintindihan ni Cedric. Malaki ang kakayahan ni Lori na madama ang pangunahing diwa sa kanya kaya't masaya si Cedric at agad na nagtatanong kung naaalala ni Lori kung paano maintindihan ang kalikasan. Nang makita si Lori na tumango, niyayakap ni Cedric siya at sinabihang ipikit ang mata at mag-focus. Sa susunod na sandali, nagsisimula ng bumalat sa kanya ang isang pamilyar na init, unti-unting pumapalibot sa buong pagkatao niya. Parang nakikita niya ang isang parang puno ng buhay. Nakikita ang pagbabago kay Lori, si Cedric ay nasa sabik. Mukhang ito ay isang kakayahan sa paggaling. Ibig sabihin ba nito na mayroon na akong personal na tagapagpagaling? Matapos niyang maunawaan, nanghina ang katawan ni Lori at napadulang sa pagtulog.
Pero ang ikinagulat ni Cedric ay kahit natutulog na, nakahawak pa rin ang batang ito sa kanyang pantalon at hindi niya ito matanggal. Hindi siya naglalakas loob na gumamit ng masyadong maraming puwersa dahil natatakot na magising si Lori. Maaari lamang niyang alisin ang kanyang pantalon, ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Godric ng maingay, pero sa sumunod na segundo, nanigas ang kanyang mukha. Naku, kakailanganin niyang maghugas ng brief at medyas ng 1 taon. Tinanong ni Cedric si Godric kung anong kagyat na bagay ang nagdala sa kanya dito ng ganoon kabilis, ngunit iginiit ni Godric na talagang may mahalagang bagay siya. Ibinunyag ng kanyang mga tauhan na nakakita sila ng minahan ng bakal, ngunit nakaposisyon ito sa hangganan ng kanilang teritoryo at ng teritoryo ng Bolton. Ngumiti si Cedric. Kailangan pa bang i-report ang ganito? Agad niyang kinuha ang panulat at pinilakang bilog ang minahan ng bakal sa loob ng kanyang teritoryo sa mapa. Sabihin mo sa Lord ng Bolton na akin ang minahang ito. Kung hindi siya sang-ayon, maghanda siya para sa digmaan. Matapos paalisin si Godric, nag-enjoy si Cedric ng isang magandang paliligo. Mula nang inumin niya ang dugo ng dragon, nagkaroon siya ng 8 pakpak na abs at ang kanyang lakas ay tumaas din. Kung ito man ay kakayahan, lakas, o tuloy-tuloy na pagganap, naabot na niya ang antas ng isang langit na kawal. Pagbalik sa silid tulugan, nakita ni Cedric na gising na si Lori. Tinanong niya ng may pag-aalala kung gumagaling na siya at bakit hindi siya nagpahinga ng mas matagal. Sabi ni Little Lori na ayos na siya ngayon. Dahil sa guro, nagising ang kanyang kapangyarihan sa dugo. Bilang pasasalamat, napagpasyahan niyang magkaanak sa kanya. Cedric nang inig sa gulat. Marunong ka bang mag-anak? Syempre. Itinuro sa akin ni Ginang. Chris ang maraming bagay, hindi lang tungkol sa kagandahang asal, kundi pati na rin sa mga instrumento. Sabi ni Mrs. Chris na perpekto ang maliit kong bibig para sa pagtugtog ng plauta. Hindi ganoon ang pakiramdam kung mas malaki ang bibig. Tumahimik si Cedric. Kung hindi dahil sa siraulong sistema na nag-flag kay Lori bilang hindi angkop para sa pagpaparami, magiging isang tunay na halimaw siya sa pagpigil ngayon. Cedric pinalapitan ng ulo ni Lori. Lori, hindi pa ganap na nagigising ang iyong kapangyarihan ng lahi. Kailangan mong magpahinga at magpagaling ngayon. Samantala, natanggap ng teritoryo ng Bolton ang mapa na ipinadala ni Cedric. Nang malaman nilang nais monopolyo ng Eagles Domain ng Iron Mine, lahat sa hall ay nagngit-ngit sa galit. Tumingin si Lord Bolton sa nag-aalab na tao sa hall at ngumingiti ng may kasiyahan. Ito ang eksaktong epekto na nais niya. Matagal nang nagtatago ang pamilya Bolton. Sa wakas natagpuan na natin ang pagkakataon na umangat. Hindi natin pwedeng hayaang sirain niya ito. Sa pagkakaalam ko, mayroon lamang silang 2 Earth Knight. Kaya upang matiyak ang tagumpay sa digmaang ito, humiram ako ng 3 Earth Knight mula sa count na may 1/4 bahagi ng karapatan sa pagmimina. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kamay at pinisil ang batang kabalyero na nakatayo sa kanyang tabi. Isang mapagmalaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Anak, ipakita mo sa kanila. Tinitingala ng anak ni Lord Bolton ng may paggalang, sa kasamatan ng lahat na puno ng palaisipan, isang maputlang asul na aura ng laban ang sumabog paitaas. Kahit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng sayan na apoy. Kapag umabot na sa puntong nagsisilabasan mula sa mga butas ng mata ang aura, ito ang tanda ng isang Earth Knight. Matapos ang maikling katahimikan, ang buong silid ay sumigaw sa masiglang palakpakan. Sa kabilang banda, matapos ang isang hindi mapakilang gabi, si Cedric ay nagpunta sa mga lansangan. Habang iniisip niya kung paano makakakuha ng villain points, biglang lumitaw sa kanyang paningin ang batang chubby na noolan ng lollipop, handa sanang lapitan at tuksuhin si Cedric pero nagsimulang umiyak ang bata. Nagmadaling lumapit si Cedric upang tanungin. Sinabi ng batang chubby na ninakaw ng isang kabalyero ang pensiyon na kinita ng kanyang ama noong mamatay sa labanan at napagbintangan ng kanyang ina nang subukang pigilan ito. Nang marinig ito, huminto si Cedric. Maganda ba ang iyong ina? Pagkatapos umuwi kasama ang batang mataba, nalaman ni Cedric ang buong kwento mula sa kanyang malubhang may sakit na ina. Nang marinig ito, agad na nagliyab ang galit ni Cedric. Kaya pumunta siya sa tavern at naghintay na dumating ang mga tulisan. Di nagtagal, nakilala ni Cedric ang kanyang mga target. Matapos ang ilang matinding pagtatanong, ibinunyag ng lalaki ang kanyang tagapagsuporta, si Nightgale. Nang marinig ito, nanlaki ang mata ni Cedric. Isang alaala noong kabataan ang bumalik sa kanyang isipan. Ito ay isang lalaking nakaluhod sa isang tuhod na nanunumpa ng walang hanggang katapatan sa kanya. At ang lalaking iyon ay ang mismong Nightgale na binanggit ng Goons. Galit na galit, agad na pumunta si Cedric sa bahay ni Gale. Sa oras na ito, abala si Gale sa pakikipag-ugnayan sa 2 babae. Mas lalo pang napuno ng galit si Cedric na dumating upang humingi ng kasagutan. Wala akong pakialam kung nagsasaya ka kasama ang mga babae, pero bakit mo kinuha ang pensayo ng isang bumagsak na sundalo? Hindi maintindihan ni Gale kung bakit galit na galit ang Panginoon. Mga karaniwang walang hiya lang naman sila. Bakit sila dapat makatanggap ng 10 ginto pagkatapos ng kamatayan? Isa akong mahusay na kabalyero at 3 ginto lang ang kinikita ko bawat buwan. Mahalaga ba talaga ang buhay nila? Kayang kunin ng mga walang kwentang iyon ang 5 silver coins bawat buwan mula sa kaban. Habang nagsasalita siya, pinapalo niya ang dibdib ng isang babae sa tabi niya. Ginoo, tingnan mo, kung binigyan mo ako ng 10 gintong barya, mas magiging komportable ang aking buhay. Nang marinig ito, lubos na nadismaya si Cedric kay Gale. Dahil gustong-gusto mo ang 10 ginto, ibibigay ko ang iyong hiling ngayon. Di nagtagal, naririnig na ng lahat sa teritoryo ang balita. Magpaparusa ang Panginoon sa isang tao. Pero nang dumating si Gale, lahat ay nagulat.
Isang knight siya. Bakit siya ipapapatay? Nakita ang lahat na nagtipon, isa-isang binanggit ni Cedric ang mga kasalanan ni Gale. Hindi sumusunod sa utos, nagnanakaw ng pensayo ng mga nasirang sundalo, nananakit ng mga mahihina bilang isang kawal, pumupukaw ng mga guns upang guluhin ang kaayusan sa publiko. Matatag na sinasabi ni Cedric sa karamihan, sa lupain ng mga agila, ang dangal ng mga sundalo ay hindi maaaring talikuran. Sino mang lalabag dito, kahit isang dakilang kabalyero, ay huhulihin. Nang marinig ito, biglang tumawa si Gale ng baliw. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Ayaw ni Cedric na mag-aksaya ng salita at direktang nag-utos na putulin ang ulo niya. Sa parehong oras, nagpadala ang sistema ng abiso, pinatay ng host ang isang dakilang kabalyero na nagsilbi ng maraming taon, kumita ng 2,000 puntos na kontrabida. Ipagpatuloy ang iyong pagsisikap na maging pinakamalakas na kontrabida. Halos mabaliw na si Cedric sa kanyang paningin sa mundo. Anong klaseng P** ng system ito? Nililinis ko ang kasamaan para sa mga tao at nakakakuha pa rin ng villain points, sinasabi ng sistema na hindi. Dahil ang tao ay matatakot lamang sa kanyang kalupitan at ang kanyang mga kabalyero ay matatakot sa kanyang walang awa. Hindi ito paniwalaan ni Cedric at hihinto siya para tanungin ang isang sundalo tungkol sa kanyang opinyon. Nangangatalang sundalo na sa tingin nila lahat na hindi dapat pinatay ng Panginoon si Gale dahil sa isang karaniwang tao. Kahit si Stuart Alfred ay naniniwala na hindi karapat-dapat mamatay si Gale dahil sa kanyang kasalanan. Nanjing lamig ang puso ni Cedric. Ang gusto niya lang ay ang katotohanan. Bakit siya nakikita bilang isang walang pusong tagapagbitay? Nakalaan ba siyang maging isang kontrabida? Si Cedric ay nakararamdam na ng kalungkutan dahil sa pagbitay niya sa kabalyero kahapon, ngunit naiintindihan ni Little Lori ang kanyang mga problema at pinapalakas ang loob niya. Wala namang ginawang mali ang guro, kung hindi mo man lang kayang ipagtanggol ang dangal at karapatan ng mga pumanaw na bayani, hindi ka karapat-dapat maging isang tunay na Panginoon. Ang kabaitan at kaswitan ni Little Lori ay nagbibigay kay Cedric ng malaking ginhawa. Kung hindi dahil sa masamang sistema na nagsasabing mahina ang katawan ni Lori, marahil ay bibigyan ni Cedric si Lori ng 100,000 kritikal na sipa ngayong gabi. Kinabukasan, ipinahayag ni Cedric sa harap ng lahat ang desisyon na unahan ang pag-atake sa teritoryo ng Bolton upang kunin ang Iron Mine. Hindi maintindihan ni matandang tagapangalaga na si Alfred. Wala na tayong anumang kasangkapang panliligid ngayon. At kahit pa gumawa tayo nito sa lugar, wala nang oras. Bahagyang ngumiti si Cedric. Hayaan mo na akong bahala sa mga bagay na ito. Lumabas na ginawa niya ang desisyong ito dahil nakita niya ang mga hagdang pangsalakay sa tindahan ng kontrabida na nagkakahalaga lamang ng 600 villain points bawat isa at maaari silang tawagin kahit kailan niya gusto. Kaya, sa kabila ng pagtutol ng lahat, siya mismo ang gumawa ng plano sa laban. Siya at ang mga mandirigmang Minotaur ang magiging pangunahin sa pagsugod ng pagsalakay, habang ang iba naman ay kailangang panatilihing abala ang mga bantay ng Bolton. Sa gabing iyon, nagsimula si Cedric kasama ang kanyang mga tropa. Gamit ang mga hagdang, mabilis na nakarating ang mga puwersa ni Cedric sa mga pader ng kalaban. Ang biglaang pag-atake ay nagpatambas sa mga sundalo sa teritoryo ni Bolton ng walang paghahanda. Pati ang mga depensibong kanon ay nasakop na rin ng mga Minotaur. Samantala, tumatanggap si Cedric ng mga misyon mula sa sistema, sakupin ang puto na pagsusuka, lusubin ang kastilyo, pumatay ng mga Earth Knights. Natutuwang si Cedric. Sinasabi ko, napakagandang timing. Di nagtagal, nahuli ni Cedric at ang kanyang mga Minotaur si Bolton Castle habang papalapit na siyang ubusin ang yaman ng kastilyo. Biglang bumaba mula sa itaas ang isang bakal na kulungan na nakakulong sa kanya at sa mga mandirigmang Minotaur. Higit pa rito, ang material ng hawla ay napaka-espesyal na kahit ang mga Minotaur ay hindi ito mababasag gamit ang lakas. Sa sandaling ito, palabas si Lord Bolton na nakikikatawa. Matapos marinig ang kanyang pang-iinsulto, naintindihan ni Cedric kung bakit siya napadpad sa bitag. Lumalabas na ang pagbitay kay Great Knight ay nagdulot ng kaguluhan sa hukbo. May isang hindi nasiyahan sa kanyang ginawa at naging isang traidor. Samantala, ang mga sundalong agila na nakatalaga sa pagpigil sa pangunahing puwersa ay hindi pa rin nakikita ang kanilang Panginoon na lumalabas. Agad na napagtanto ng traitor na nakulong si Cedric at pinukaw niya ang lahat na umatras agad. Ngunit puno ng matapat na tapang si Stuart Alfred. Nilalakad niya mag-isa papasok sa kastilyo. Nang makita ito, labis na naantig si Cedric. Ngunit sa kasamaang palad, si Alfred ay isang tao lamang. Sa huli, siya ay napagod sa dami at natalo. Ngunit sa sandaling ito, ang mga naninirahan sa lupain ng Agila ay bumuo ng isang milisya upang tumulong. Ito ay muling nagpasigla sa diwa ng mga sundalong naghahanda ng umatras. Lahat sila ay nagsusunggaban pabalik sa kastilyo upang iligtas ang kanilang Panginoon. Sa parehong oras, nang makita si matandang Stuart Alfred na nasa malubhang panganib, hindi na nagkunwari si Cedric at ipinakita ang kanyang tunay na lakas. Gusto ko lang sanang lusubin ka bilang isang ordinaryong tao, pero ang nakuha ko lang ay pangungutya at pang-iinsulto. Tapos na ako magpanggap. Ako ay isang langit na kabalyero. Nang makita ito, lahat ay nabigla. Paano tayo lalaban dito? Pagkatapos mapaliyas ang mga kalaban, pumunta si Cedric para tingnan ang mga sugat ni Alfred. Lubos kong naiintindihan kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang tagapagpagaling sa teritoryo. Mukhang kailangan kong magtuon ng pansin sa pagsasanay kay Lori pagbalik ko. Matapos makuha ang teritoryo ni Bolton, nakatanggap si Cedric ng mga gantimpala mula sa sistema. Ang gantimpala sa misyon na ito ay nagdudulot ng epekto ng kritikal na suntok. 3 asong hell sa halimaw ang nagbago at naging Hellfire Warrior.
Ang kanilang napakalakas na stats at makapangyarihang passive skills ay labis na nakapagpasaya kay Cedric. Matapos ipakilala ang mga Hellfire Warriors sa lahat, inilagay ni Cedric sila sa fountain para magbantay sa kastilyo. Ngunit sa mismong gabi ng kanilang paglalagay, isang grupo ng mga assassin ang dumating sa kastilyo. Ang kanilang templo ay mga kabalyero mula sa banal na simbahan. Hindi sila narito ngayong gabi para paslangin si Cedric, kundi para hanapin ang isang matandang lalaki na matagal nang hinahanap ng simbahan. Di nagtagal, nakita nila ang matandang lalaki sa paligid ng palibot ng kastilyo. Alam ng matanda ang kanilang layunin. Agad niyang kinuha ang kanyang nag-iisang espesyal na potion at ininom ito. Sa sumunod na segundo, ang kanyang katawan ay napalibutan ng isang makintab na pulang liwanag at ang kanyang pangkalahatang lakas ay biglang tumaas ng husto. Gayunpaman, ang presyo ng kapangyarihang ito ay ang mabilis na pag-ubos ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, nadiskubre ng Hellfire Warrior ang kanilang laban. Samantala, habang nagkakasaya si Cedric at Lori, naririnig niya ang ingay sa labas. Nang makita ang mga Templar Knights, agad niyang isinusuot ang kanyang kagamitan at nakisali sa laban. Matapos maging Sky Knight, hindi na siya makalaban ng mga Templar Knights. Pinapatay niya silang lahat ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, napansin din ni Cedric ang matanda. Matapos suriin ang kanyang mga estatistika, natuklasan ni Cedric na ang matanda ay hindi isang karaniwang karakter. Sa totoo lang, isa siyang Grand Alchemist. Sa kasamaang palad, nasa katapusan na siya ng kanyang lakas. Matapos palong sa matandang lalaki, nakaramdam si Cedric ng panghihinayang. Ngunit habang bumabalik siya sa kanyang silid, biglang pumasok si Lori sa kanyang mga braso. Master, ayaw ni Lori na masaktan si Master. Talagang nais ni Lori na bumaba at protektahan si Master, ngunit natatakot akong maging pasanin. Tinitingnan ng masuner ang batang babae sa kanyang mga braso, marahang hinahaplos ni Cedric ang kanyang buhok at pinapalakas ang loob niya. Hindi ka pabigat. Kapag tuluyang nagising ka na, baka mas maging malakas ka pa kaysa sa Master. Naluluha si Lori habang biglang naglabas ng kakaibang liwanag mula sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, napalibutan siya ng isang sphere ng liwanag. Nang mawala ang phenomenon, ang maliit at kaakit-akit na Lori ay naging isang ganap na babae. Nabigla si Cedric. Matapos tingnan ng panel ng status ni Lori, sabik niyang hinawakan ang kamay nito. Ang galing, Lori, sa wakas ay nagising ka na. Pero bakit kasabay ng paglaki ng iyong damit ang suot mo, hindi ba dapat sumabog ito? Speaking of which, ever since little Lori matured, Cedric assigned her to work at the medical clinic. Soon, everyone in the city knows there is a well-endowed healer here. Bilang isang manlalaro na naglilibot, agad siyang pumunta para tingnan ito matapos marinig ang balitang ito. Hindi inaasahan, direktang nabunggo niya si Cedric. Agad na hiningi ng girl with glasses ang autograph kay Cedric. Ngumiti si Cedric at pumayag ng walang pagtutol, ngunit sa sumunod na segundo, naging pulang laso ang kanyang notebook na niyayakap ng mahigpit si Cedric. Huwag kang magpumiglas. Ito ang mga stun spores na pinaghirapan kong kolektahin. Sagot lang ang tanong ko, nakipagtalik ka ba sa Saintes noong araw na iyon, bakit mula noong sumunod na araw, nag-iiba ang kanyang pakikitungo, humihina at humihina. Nang marinig ito, nagulat si Cedric. Posible bang isang halik lang ang naging sanhi ng kanyang pagkagumon sa pag-ibig? Kaya't agad niyang tinanong ang sistema kung ano ang nangyari. Ipinapakita ng sistema na kulang ang impormasyon at hinihiling sa host na imbestigahan ang lugar ng anomaly. Nang makita ito, binasag ni Cedric ang mga tali at sinabihan ang girl na nakasuot ng salamin na dalhin siya agad doon. Natuwa ang girl na nakasuot ng salamin. Talaga bang ganito? Syempre. Pero bago tayo umalis, mas mabuting alalahanin mo ang ginawa mo kanina. Pagkatapos maghanda, tinawag din ni Cedric si Lori. Sila tatlo ay sumakay sa dambuhalang ibon papuntang downtown. Hindi inaasahan, paglapag nila, nakatanggap si Cedric ng sunod-sunod na mga abiso mula sa sistema. Nadiskubre ang kakaibang bagay kay Child of Destiny Aiden. May kakaibang nakitang Beastkin Saintes. Walang lunas na magagamit. Puwersahang sinisimula ng ikatlong yugto, dinukot ang Beastkin Saintes. Ang natitirang buhay ng Santissima ay 2 oras na lang. Dapat agad na isakatuparan ng host. Lubos na nalilito si Cedric. Ito ang kauna-unahang beses na nakita niyang magalit ng ganito ang sistema. Ngunit kailangang kumilos agad dahil delikado na ang sitwasyon at wala siyang oras na sayangin. Diretso niyang pinaslang ang lahat ng manlalaro na hamarang sa kanyang daan at agad niyang nahanap ang may sakit na banal na dalaga. Tiyak, tulad ng sinabi ng babae na nakaputi, napakabagsak ng kalagayan ng banal na dalaga. Binabalot ni Cedric siya ng kumot at agad na sumakay sa dambuhalang ibon pabalik sa kastilyo kasama siya. Sinubukan ni Lori na gamutin ang banal na dalaga gamit ang mahika, ngunit ang masamang aura na nagmumula sa loob nito ay tumutol sa kanya. Hindi inaasahan ni Lori ang kinalabasan na ito. Mukhang hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Ngayon ang tanging paraan ay pumasok sa kanyang panaginip at iligtas siya. At ang pinakamabilis na paraan para makapasok sa mundo ng panaginip ay magkaugnay sila ng pisikal at pagsamahin ang kanilang mga katawan. Tinitingnan si Cedric na nakatitig sa Saintes na nakahiga sa kama, patuloy na kumikilos, namumula ang mukha niya. Mukhang kailangan niyang mag-alay. Samantala sa bangungot, napapalibutan ng banal na dalaga ng grupo ng mga nakakatakot na Pigera. Sa sandaling bumagsak ang kanyang espiritu, pakiramdam niya ay nahulog siya sa dagat. Di mabilang na madilim na mga kamay ang patuloy na humihila sa kanya. Sa kritikal na sandaling ito, biglang may isang pares ng matitibay na kamay na humawak sa kanya habang tinitingnan ng mabuti si Cedric na nakasakay sa kanyang dambuhalang ibon papasok sa panaginip. Nababahala ang banal na dalaga.
Putang ina, anong ginagawa mo dito? Cedric ngisi ng mapanukso. Binatukan niya siya ng madiin sa kanyang malambing na puwitan. Nandito ako para gawin ang gusto ko sa iyo, syempre. Nangangatog sa galit ang banal na dalaga at biglang tumalon mula sa dambuhalang ibon, ngunit di inaasahang naipit ang bukong-bukong niya sa pagtama sa lupa. Masaya na ni Cedric na niyayakap siya. Panaginip ito. Paano ka makaramdam ng sakit? Bakit ka nandito? Ikaw bastos na salarin sa aking panaginip. Para mailigtas ka, syempre, naguguluhan ng banal na dalaga. Pero bakit mo ako ililigtas? Walang partikular na dahilan. Natatakot ako na kung mamatay ka, sasabihin nilang namatay ka dahil sa pag-ibig, naghahanap sa akin. Ayaw kong sisihin yon. Ang pang-aasar ni Cedric ay nakakapagalit sa Saintess pero bago pa siya makapagampas, niyayakap ni Cedric ang kanyang kamay at tumatakbo. Walang oras para magpaliwanag. Kung hindi tayo magmamadali, baka talagang ang mamatay ka. Nais ng Saintess na makaalis, ngunit sa di maipaliwanag na paraan, ang lalaking mahilig mang-asar sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng walang katulad na pakiramdam ng seguridad. Di nagtagal, narating nila ang harap ng isang kahanga-hangang katedral. Sinasabi ni Cedric na ito ang kanyang pinakamatinding takot. Kapag nahanap nila ang labasan, makakatakas na sila sa bangungot. Tiyak na, nang makita ang lugar na ito, niyayanig ang katawan ng Santissima ng hindi sinasadyang pag-iling. Pumapasok sa kanyang isipan ang mga larawan ng dati niyang pinagdaanan na tinutukan siya. Nakikita ang ekspresyon ng Saintess, nalilito si Cedric kung ano ang maaaring magpataas sa kanyang takot. Pero dahil ganito ang kanyang reaksyon, sigurado silang nasa tamang lugar. Hindi pinapansin ang mga pagtutol ng Santissima, binuhat niya ito sa balikat at tumakbo papunta sa katedral. Ang mapaglarong gawaing ito ay tunay na nakatulong upang mabawasan ang takot ng Santissima. Di nagtagal, natuklasan nila ang isang estatwa. Ang nakalilito sa Saintess ay ang Diyosa ng kagubatan ay orihinal na nakalagak dito. Bakit ito ay naging kamukha ng naunang santa? Tahimik na ikinumpara ni Cedric ang sukat ng dalawang henerasyon ng santa at di maiwasang mapabuntong hininga. Bawat henerasyon ay hindi na kasing ganda ng nauna. Pagkatapos ay hinihila niya ang Santissima upang magpatuloy sa paghahanap ng labasan. Pagkatapos nilang umalis, ang nakatirang estatwa ng santa ay ngumiti ng masama at maging ang mga iris nito ay naging dugo ang kulay. Kapag tiningnan ng mabuti, may marka itong kalansay na may sungay sa mga pulang mata ng estatwa. Pareho ang marka mula sa estatwa na kinuha ni Aiden mula sa kahon. Dinadala ni Cedric ang Saintess sa isang silid. Binuksan ng pinto, at isang silid-aralan ang lumabas. Nandoon ang isang babae na may kakaibang ugali. Si Seraphina nakikilala siya bilang kanyang guro noong bata pa siya. Matagal na siyang natatakot sa kanya, ngunit nang marinig ang pagtawag ng babae sa kanyang pangalan, hindi niya namamalayan na nilalakad niya ito papunta sa kanya. Nababahala si Cedric ngunit biglang umatake ang babae sa pagkakataong ito. Nang makita ito, sinipa ni Cedric ang babae sa tiyan. Huminto ang babae at hindi na muling umatake, sa halip ay ginamit ang kanyang daliri upang utusan ang mga batang nasa paligid niya. Pinagpapasadahan ng mga bata ang kanilang mga mesa gamit ang kanilang mga kuko habang umaatungal ng masakit. Ang nakasisirang ingay sa isipan ay sumasalpok sa tainga ni Cedric. Ginaising din ito ang nakalutang na santa. Inilalarawan niya ang paligid at sinasabi kay Cedric na ito ay isang alaala mula sa kanyang pagkabata sa orphanage at si MS. Mary ay may kahinaan. Mahina ang paningin, ngunit napakahusay makinig. Nang marinig ito, hinihila ni Cedric ang Saintess papalapit sa kanya. Matapos iwasan ang palihim na atake ng guro, pinukol niya ng isang barya ang malayo, si MS. Mary ay agad na naaakit sa tunog at sinubukan ni Cedric na makatakas mula sa silid-aralan. Ngunit, halos nakalabas na sila nang mahulog sila sa isang kawalan. Agad na niyayakap ni Cedric ang santa at ginagamit ang kanyang katawan bilang unan para sa kanya. Sa puntong ito, naiintindihan ni Cedric na bawat kwarto sa panaginip na ito ay kumakatawan sa pinakamakakatakot na alaala ni Seraphina. Kailangan nilang hanapin ang mga pintuan at magpatuloy sa paglakad. Bigla, isang matangkad na pigyera ang biglang lumitaw sa likod niya. Nilinggan niya, nagulat si Cedric. Anong klaseng kalokohan, hindi ba't ako ito? Pero mukhang tanga at walang masyadong nakakatakot itong lalaking ito. Napansin ni Cedric na ang manika ay galing sa isang daanan sa ilalim ng lupa. Sila ay sumunod sa pasilyo papunta sa basement. Di nagtagal, natuklasan nila ang pinagmumulan ng liwanag. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Cedric ang isang intensyon ng pagpatay. Humarap siya at nakita ang nakaraang henerasyong banal na babae na unti-unting lumalapit sa kanila na may dalang letigo. Sa sandaling makita siya ni Seraphina, nagliliwanag ang nakakatakot na mga alaala sa kanyang isipan. Mga larawan ng nakaraang santa na parusahan siya. Sa kaibahan sa takot ni Seraphina, mukhang sobrang nasasabik si Cedric. Dahil ang babaeng may hawak na letigo ay medyo nakaka-excite. Habang siya ay naghihintay na tuksuhin siya, biglang lumabas ang letigo na parang kadena at tinusok ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Cedric na sa panaginip ng banal na dalaga, ang kanyang kapangyarihan ay nakabase sa kanyang mga alaala sa kanya. Kaya't sumisigaw siya kay Seraphina na ay imagine siya bilang pinakamalakas na tao na kilala niya. Sinong mag-aakala, sa susunod na segundo, nagiging isang pink rabbit siya. Tama, ang pink na kuneho na ito ang palaging naging suporta ni Seraphina nung siya ay bata pa. At ngayon, nang magbago siya bilang isang kuneho, tunay ngang sumiklab ang kapangyarihan ni Cedric. Sa isang madaling suntok, natalo niya ang santa sa harap niya. Pagkatapos, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Seraphina, ang natitirang daan na kailangan mong tahakin mag-isa. Huwag mo akong bibiguin. Matatag na tumango si Seraphina.
Sa wakas, winawasak na ang bangungot na matagal ng Somaire sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya namamalayan na nakasandal siya kay Cedric. Samantala, ang kalahating demonyong si Aiden ay nakaluhod ng masakit sa harap ng isang lalaki. Malupit na nagsasalita ang lalaki sa mahinang boses. Nakakadismaya ka, Aiden. Para sa pansamantalang kapangyarihan, lihim mong ipinalit ang Diyos ng Santissima sa abis. Mas nakakaawa pa, nagawa mong mawala ng sarili sa kasunduan. Ang iyong hanggal na mga gawa ay nag-ulo sa aking mga plano. Binibigay ko sa iyo ang isang huling pagkakataon. Kung magpumilit ka, huwag mong sisihin ako sa paggamit ng iyong katawan bilang aking bagong lalagyan. Samantala, upang makabuo siya ng anak kasama ang kanyang master, tinanggal ni Lori ang kanyang suot na kasuotan bilang katulong at nagbihis ng itim na medyas at uniforme ng nurse. Ngayon lang nagising si Cedric mula sa bangungot ng santa at nakita si Lori na may dalang sireng. Aba, mukhang naiinggit ang batang ito. Tiyak na, nang makita ang kanyang amo na gising, niyayakap ni Lori si Cedric ng mahigpit. Amo, matanda na si Lori. Ngayon, gusto ka na ni Lori. Grabe, anong lalaki ang makakatanggi? Halos sumabog ang pagnanasa ni Cedric. Ngunit naalala niyang hindi angkop ang pangangatawan ni Lori para sa pagpaparami, kaya tahimik siyang tumakbo palayo. Walang silbi siya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, natuklasan ni Cedric ang isang butas sa sistema. Humihinto siya at muling nakikita si Lori. Ngunit sa pagkakataong ito, kumilos siya ng labas sa kanyang nakagawian at pinunit ang damit ni Lori. Tiyak na matitikman ng batang master na ito ang kanyang araw. Ang biglaang kabaliwan ni Cedric ay nagpagulo kay Lori. Ngunit nang mag-ayos siya at maghanda ng sumuko, biglang huminto si Cedric. Lumalabas na ang pagdukot niya kay Serafina ay nagdulot ng pag-update ng laro sa ikalawang yugto. Nababalisa si Cedric. Talagang naguguluhan siya. Alam niya na sa ikalawang yugto, 10,000 na manlalaro ang bababa. Kahit makaligtas siya, hindi rin magiging ligtas ang kanyang kastilyo. Sa kanyang matinding pagkabalisa, bigla niyang nakita na na-update na rin ang kanyang villain shop na nagbibigay daan sa kanya na makipagpalitan ng iba't ibang espesyal na unit at estratehikong yaman. Kaya't desperado niyang gustong makakuha ng villain points. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na eksperimento, natuklasan niya na ang sistema niya ay may katalinuhan ng isang 3 taong gulang. Hanggat gumagawa siya ng mga kabaliwan, hindi alintana ng sistema kung siya ay nagsisinungaling. Kaya niya ginawa na parang pinipilit niya si Lori. Tiyak na, gaya ng inakala niya, binigyan siya ng sistema ng 5,000 villain points. At nagsimula na si Cedric sa kanyang landas ng pagsasamantala sa mga glitch. Hindi naiintindihan ni Little Lori, pero basta masaya ang kanyang Panginoon, susunod siya kahit gaano pa ito kabaliw. Sa lalong madaling panahon, nakalikom si Cedric ng sapat na puntos para makabili ng mga bagong unit. Matapos mag-recruit ng grupo ng mga banal na mandirigma, sa wakas ay nagkaroon si Cedric ng kumpiyansa na labanan ng mga manlalaro. Sa puntong ito, nagpadala rin ng sistema sa kanya ng misyon bilang kontrabida. Patayin ng 2,000 manlalaro, pababain ng hindi bababa sa 500 sa kanila sa Antas Zero, at wasakin ang paghihiganti ni Aiden. Masaya si Cedric. Ano ba, libre naman talaga ang mga gantimpala na ito, pero para sigurado, pinapalitan niya ng Sky Knight Breakthrough Potion mula sa shop at ibinibigay kay Alfred. Ngayon ay handa na lahat. Tanging ang huling hakbang na lang ang kulang. Gago, maghugas kayo ng leeg at maghintay sa akin. Pagpasok ng ikalawang yugto ng laro, magbubukas ang misyon na pagsupil kay Cedric. Ang pagtanggap lang sa misyon ay nagbibigay ng libreng karanasan, at ang pagtapos sa pagsupil ay nag-aalok ng 8 iba't ibang gantimpala. Bukod dito, dahil lampas sa 5,000 ang bilang ng mga manlalaro sa laban na ito, lahat ng katangian ay nakatanggap ng bonus at maging ang mga penalty sa kamatayan ay kalahati na lamang. Ito ay nag-aalis ng lahat ng alalahanin ng mga manlalaro. Kahit na buong pusong nilalabanan ni Cedric, walang katapusang umaatake pa rin ang mga manlalaro sa pader ng kastilyo. Nakikita niya ang mga hanggal na ito na parang mga kanya na panglaban, nararamdaman ni Cedric na hindi na ito pwedeng magpatuloy, kaya't binibigyang pansin niya ang mga kristal ng muling pagkabuhay ng mga manlalaro. Sa sandaling ito, napansin din niya si Aiden na nagniningning ng gintong liwanag. Alam ni Cedric na kailangang tumaas ang kanyang lakas. Gayunpaman, masyadong malayo ang distansya para makuha ng kanyang panel ng status siya. Pinapante niya si Alfred para harapin si Aiden, iniutos sa mga Minotaur na ipagtanggol ang kastilyo, habang siya naman ang nangunguna sa Hellfire Chief at Sacred Warriors upang nakawin ang mga kristal. Di nagtagal, ang mga manlalaro ay sumisigaw habang umaalingaw sa labanan. Sa oras na ito, nakipaglaban si Butler Alfred kay Aiden. Ang nakakagulat kay Aiden ay sa loob lang ng ilang araw, nakalusog si Alfred hanggang maging Sky Knight. Nagbibigay ito sa kanya ng problema. Napakahamak ang kanyang ipinapakita kahit ang kanyang puppet master ay hindi na matiis na panoorin, kaya't direktang nakialam ito, nilalabag ang mga patakaran upang bigyan siya ng mga panlilinlang. Biglang naipit si Cedric na nagbabato ng mga manlalaro ng isang kakaibang pulang daloy ng datos. Tanging nararamdaman ni Cedric ang napakalakas na pressure sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, lahat ng manlalaro, kabilang siya, ay nakatanggap ng abiso. Dahil sa sobrang laki ng agwat sa antas, sinimulan ng pagwawasto ng datos. Ang mga atake ng manlalaro sa domain ng Lord of Eagles ay sapilitang binabago sa totoong pinsala. Si Cedric ay napaatras. Sa sandaling iyon, isang mangkukulam ang nagpaputok ng apoy na bola sa kanya. Karaniwan, sa level 15 lang, hindi niya kayang lampasan ang depensa ni Cedric sa aura ng laban, ngunit ngayon, direktang naitulak pabalik si Cedric ng bola ng apoy.
Ito ay malaking pampataas ng kumpiyansa ng manlalaro. Lahat sila ay walang pakundangang sumugod kahit na pinapatay ni Cedric ang mga ito na parang mga tupa. Ang dami ng mga manlalaro ay nakaka-overwhelm. Di nagtagal, bumaba na ang health bar niya sa kritikal na antas. Nakikita ang mga mapanirang mamatay na hanggal na ito, sumisigaw si Cedric na agad na wasakin ang mga kristal gamit ang Hellfire. Sa sumunod na segundo, isang berdeng higanti na parang nuclear bomb ang bumaba mula sa langit, agad na sumaire sa isang grupo ng mga walang alam na hanggal. Ngunit laban sa 8,000 na mandirigma, ang pinsala ng Hellfire ay parang isang patak lamang sa dagat. Sa isang iglap, muling umatake ang mga manlalaro kay Cedric. Nababahala si Cedric ng bahagya. Sana'y ito na nga ang katapusan ngayon, biglang bumaba mula sa langit ang isang berdeng enerhiyang panggagamot, agad na pinupuno ang buong health ni Cedric. Ngumiti siya ng tumingin, si maliit na Lori ang mabilis na tumutulong sa kanya. Hehe, dumating na ang cheat code ko. Tingnan natin kung paano ka makakatagal ngayon. Sa isang paggaling lang, pinupuno niya ng buo ang health bar niya. Ang kakayahan ni Lori sa pagpapagaling ay walang katulad sa lahat ng mga healer. Nabilib ang mga manlalaro. Ano ba, paano nila magagawa ito? Ang mas nakakalungkot pa ay nasira na ni Hellfire ang 2 Resurrection Crystal sa 3, at ang huli ay sinadyang iwan ni Cedric sa spawn point nila. Isang napakasamang kontrabida na ganito ang ganap na nagpapabagsak sa moral ng manlalaro. Samantala, biglang lumitaw ang isang voluptuous na babae sa pader ng kastilyo. Ang nakaputing babae ay tinitingnan si Cedric sa malayo ng may interes. Pagkatapos ay ngumingiti siya sa lalaking nasa tabi niya. Ikaw na ang susunod. Tandaan, ipinadala tayo ng Papa upang siguraduhin ang kanyang kamatayan. Hindi pwedeng mabaygo ang misyon na ito. Sa kabilang banda, ipinapakita ni Cedric ang kanyang pagmamahal habang pinapatay ang mga manlalaro sa labanan. Bigla namang umatake ang mamamatay tao na nakasuot ng itim. Agad na napansin ni Lori na matalas ang kanyang mata. Upang maprotektahan ang kanyang amo mula sa kapahamakan, tinakpan ni Lori ang balisong ng assassin gamit ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, na-activate niya ang kanyang banal na espiritu na pamatay na pumihil sa malubhang pinsala. Ngunit ang gawaing ito ay labis na nagalit kay Cedric. Nagsusumigaw siya ng galit. Isang gintong leon na anino ang sumugod sa kalaban. Natakot ang mga binti ng mamamatay tao, halos makaiwas sa atake ng leon. Naharang siya sa daan ni Cedric na biglang sumulpot sa likod niya. Sa pagkakataong malapit na siyang mapahamak, biglang sumingit ang misteryosong babae, pinaputukan si Cedric ng isang maliit na spell na magic diretso sa kanyang dibdib. Kung hindi siya ginamo ni Lori sa tamang oras, matutumba sana si Cedric sa lihim na pag-atake. Sa puntong ito, umusad na rin ang babae mula sa likuran papunta sa harapan, sa ilalim ng kanyang utos. Muling inatake ni Anghel si Cedric. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa makagalaw si Cedric, biglang sumilay ang ilang sinag ng espada, agad na pumatay sa mamamatay tao. Lahat ay napalingon sa gulat. Ang nakatama ay ang nagising na banal na Serafina. Walang oras para magpaliwanag. Agad na nagsimula ang misteryosang babae ng isang ataking mahika kay Serafina. Gayunpaman, labis na bumilis ang bilis ni Serafina na nagising. Mabilis siyang umaakyat sa hangin. Sa sandaling ito, kampante ang misteryosang babae, akala niya nagtatagal lang si Serafina. Pero sino ang mag-aakalang, sa susunod na segundo, sumulpot si Serafina sa likod niya at sa isang hampas ng espada, pinutol siya sa kalahati. Sayang ang mga yaman na iyon. Nasa malayo, naguguluhan si Cedric. Talaga bang si Serafina ang kilala niya? Paano siya naging sobrang lakas? Ngunit sa sandaling ito, para bang hindi nakikilala ni Serafina si Cedric at bigla siyang umatake ng diretso sa kanya. Nagpupumigla si Cedric na maitaas ang kanyang espada upang harangin. Ngunit sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga espada, biglang bumagsak si Serafina sa mga braso ni Cedric. Nagbuga ng galit ang mga manlalaro. Yung banal na santo na pinaglaban nilang mabuti upang maprotektahan ay nakahiga na ngayon sa mga bisig ng kontrabida. Anong silbi pa ng pakikipaglaban? Pagkatapos umatras ng mga manlalaro, dinala ni Cedric si Serafina pabalik sa kastilyo. Pinayuhan ni Lori siyang alagaan si Serafina. Ayon sa pagsusuri ni Lori, hindi lamang malubha ang pinsala sa mga internal na organ ni Serafina, kundi pati na rin ang pagkakahiwa ng kanyang kaluluwa. Kahit gumaling na siya, kakailanganin niya ng mahabang panahon para makabawi. Naramdaman ni Cedric ang pagkabalisa sa narinig. Sa pamamagitan ng panel ng sistema, nakikita niya na nagising si Serafina ng kanyang kapangyarihan mula sa dugo ng Beastskin, kaya ito ang nangyari. Ang kanyang naunang pag-atake sa kanya ay dahil nalito niya ang panaginip sa katotohanan. Tunay na mahirap ang pinagdadaanan ng babaeng pangunahing may ganitong mabigat na responsibilidad. Nagtataka siya kung ano na ang nangyayari sa lalaking pangunahing. Sa sandaling ito, galit na ginagalaw ni Aidan ang isang kristal ng muling pagkabuhay. Sa pagkakataong ito, nawala na ang lahat sa kanya, at ang kanyang reputasyon sa mga manlalaro ay bumaba ng husto. At ang pinakamahalaga, ang kanyang puppet master ay nagpasya ng iwanan siya. Matapos ang mahabang panahon ng paggaling, nabasag ng mastermind ang bahagi ng mga patakaran ng mundong ito. Gumagawa siya ng peking anyo ng Diyosa upang maglabas ng mga bagong pangunahing misyon sa mga manlalaro, upang lokohin ang mga manlalaro na unahin munang sakupin ang mga teritoryo ng Beastskin, saka bumalik upang sakupin ang Eagle's Domain kapag naging sapat na silang malakas.
Samantala, sa Eagles Domain, masunuring nakaluhod si Lori sa kondongan ni Cedric, naghihintay sa parusa ng kanyang amo. Nalaman niyang labis na nabahala si Cedric sa mapanganib na ginawa ni Lori na iligtas siya kanina, kaya pinagsabihan niya si Lori na maging mas maingat. Upang maiwasan itong mangyari muli, pinasya ni Cedric na parusahan siya ng maayos. Ngunit, hindi lang niya nararamdaman na siya ay naparusan, lalo pang nalilibugan si Lori. Gusto ni Master Lori. Hindi makapagsalita si Cedric, araw na at maliwanag ang paligid. At ang ibig kong sabihin ay araw, hindi gabi para sa ganitong klase ng gawain. Ano ang gusto mo, pero hindi alintana ni Lori. Ang kanyang instinct sa pagpaparami ang nagtulak sa kanya na tumalon ng diretso sa kanyang amo at agad na kumagit. Nagpanik si Cedric. Dahil sa instinct, hinawakan niya ang buntot ni Lori ng bahagyang haplos lang. Para bang nag-a-activate ang katawan ni Lori tulad ng isang switch ng panginginig. Ang kanyang mga binti na naka-stockings na puti ay nagwawala ng husto. Ginoo, hindi mo maaaring gawin yan. Isang lugar lang na pwedeng hawakan ng asawa. Kailangan mong panagutan si Lori. Nang marinig ito, lalo pang naiinis si Cedric. Talaga, huwag mong sisihin ang batang master na ito kung siya ay maging magaspang. Ngayon para parusahan ng munting alalay niya, niyayakap ni Cedric ang kanyang buntot at patuloy na pinipilit na pagtawanan ito. Hindi na makatiis si Lori. Amoy na pawis na halong laway ang dumadaloy sa kanyang malalaking dibdib. Ginoo, aminin ko na mali ako. Tigil na sana. Nakita ang maliit na alalay na nanlilimos ng awa, sa wakas ay huminto si Cedric. Sa sandaling ito, inilalabas ni Lori ang isang 4 na daong clover, sinasabing ito ay isang regalo para sa kanyang master. Sana'y maging mas maswerte siya sa hinaharap. Lubos na naantig, maingat na sinuri ni Cedric ito at natuklasan na gawa ito sa bote ng tubig ng buhay na minsang ibinigay niya kay Lori. Nakangiti, ipinaliwanag ni Lori na ang potion ng unang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang master, kaya't itinago niya ito sa lahat ng panahon. Kaya, bakit may 3 leaf clover ka sa leeg mo? Magkakatugma ba ang mga aksesorya na ito? Nung marinig iyon, malalim na namula si Lori. Hihi, hindi sasabihin ni Lori sa'yo. At noon, lalabas si Lori na namumula ang mukha. Hindi na masyadong iniisip ni Cedric ito at sa halip ay binuksan ng panel ng sistema upang kunin ang kanyang mga gantimpala sa misyon bilang kontrabida. Ang gantimpala ngayong pagkakataon ay isang kagamitan na may antas na bayani, ang banal na kasuotan ni Vina. Bagamat limitado sa mga babaeng gumagamit, maaari nitong baguhin ang anyo ng suot sa anumang nais ng host. Kailangan niyang subukan lahat ni Lori. Para kay Serafina, pwede na siyang walang suot sa ilalim. Nang iniisip ito, halos hindi mapigilan ni Cedric ang sarili niya. Samantala, nagigising si Serafina na labis na nasugatan at walang malay. Gayunpaman, hindi pa rin niya maipaliwanag ang pagkakaiba ng panaginip at katotohanan. Sa pagkakataong ito, lumalabas si Cedric pagkatapos maligo. Nagulat si Serafina. Paano ko makikita ang domain ng Lord of Eagles kahit sa panaginip ko? At ang mga 8 pakpak na abs ay sobrang nakakaakit. Matapos mag-isip ng sandali, nagpa siya si Serafina na ituloy ito. Hinaampas niya si Cedric at kagat ng mariin. Nangangatog ang katawan ni Cedric. Ipinasok niya si Serafina pabalik. Magising ka na. Ito ang katotohanan, hindi isang panaginip. Hindi ako naniniwala sa'yo. Lahat kayong malalaking sinungaling sa mga panaginip ko, sinasabi ninyong ito ang totoong mundo. Hindi makapagsalita si Cedric. Sige, sige. Gusto mong maglaro ng ganitong laro? Sa ganitong paraan, kinagat din niya si Serafina. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Ang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang katawan ay agad siyang ginaiseng. Ngunit naalala ang kanyang mga nagawang kanina, agad siyang nakakaramdam ng sobrang hiya. Bigla, nakatanggap din si Cedric ng abiso mula sa sistema tungkol sa misyon. Nagsimula ang follow-up quest na kidnapin ng Saintes. Pinapahiya ang santa. Nakita ito, biglang umiti si Cedric ng masama. Hihihi. Putang system, talagang binibigay mo sa akin. Sa ganitong paraan, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang malambing na bahagi. Nangangatog ang maselang katawan ni Serafina at kusang napapalo niya si Cedric ng malakas sa mukha. Bigla namang may kumatok mula sa labas. Guro, nasa kwarto po ba kayo? Papasok na si Lori. Habang papalapit na si Cedric kay Serafina, binuksan ni Lori ang pinto at pumasok. Nabigla si Cedric, ngunit nang lumingon siya, nawawala na si Serafina. Ngunit, ang matalim na ilong ni Lori ay sapat na para matansya na narito lang si Serafina kanina. Agad na nagsisinungaling si Cedric, sinabing hindi makapag-diferensya si Serafina sa pagitan ng realidad at panaginip kaya tinulungan niya ito. Hindi niya alam, nakatago si Serafina sa labas ng bintana na parang isang nagkakasala na mahal, niyayanig ng malamig na hangin ng walang tali na makakatakas. Samantala, sa loob ng kwarto, nagsimula ng magpanggap si Lori. Ginoo, ang banal na kasuotan ni Venus na binigay mo sa akin ay sobrang komportable. Parang wala akong suot na kahit ano. Hindi ka naniniwala, tingnan mo. Sa pamamagitan yun, nagbago siya at ang kanyang suot na kasuotan bilang katulong ay naging isang itim na sweater. Inilalabas ni Lori ang kanyang likod habang nakasandal sa mesa. Ginoo, walang suot na likod itong sweater na ito. Maganda ba si Lori ng ganito? Napapalingon ng diretso si Cedric. Mabilis niyang sinabihan si Lori na tumayo ng maayos. Nagtuturo si Lori ng dila na may nakangising mapaglaro. Ginoo, balang araw magiging kurbada si Lori katulad ni Ginang. Chris, kaya maghintay ka sa akin, pinipigil ang kanyang masasamang pag-iisip. Mabilis na pinapayapa ni Cedric si Lori na matulog. Matapos gawin lahat ng ito, plano ni Cedric na buksan ang bintana para sa malamig na hangin upang malanawan ang kanyang isipan.
Sinong mag-aakala nang tiningnan niya, nakita niya si Serafina na halos nakalupasay na parang yelong nakatusok. Ano ba, hindi ka ba lumabas dito buong magdamag? Sa sandaling ito, hindi na makapag-alala si Serafina tungkol sa iba pa. Sumubsob siya sa mga braso ni Cedric, ramdam ang init ng kanyang katawan. Lumulabo ng bahagya ang mga mata ni Serafina. Sa pagkakataong iyon, muling pumasok si Godric sa sandali ni Cedric. Malapit nang sumabog si Cedric sa galit. Bakit ikaw palagi tuwing ako'y nagagalit? Lumabas na nagmamadali si Godric dahil may isang lihim na sugo mula sa kabisera ang dumating. Matapos siyang salubungin, iniulat ni Alan na ang hari ay malapit ng mamatay at ang papa ay nagbabalak na kunin ang kaharian. Ang kabisera ng kaharian ay kasalukuyang binabantaan ng hukbo ng banal na simbahan at sa loob lamang ng isang linggo, ilang beses nilang napatay ang maraming langit na kawal mula sa hukbong kaharian. Ang hukbo ng hari ay nasa bingit na ng pagbagsak. Mas importante pa, nakipagsabuatan na ang kalahating kapatid ni Ginoong Cedric na si Heatley sa Cabanalen. Nais niyang atakihin ang domain ng Agila upang patayin si Cedric at pigilan ang mga darating pang problema. Nang marinig ito, napaisip si Cedric. Bakit maraming tao ang nagnanais sa lugar ng ibong ito na pinabayaan? Baka ito ay dahil sa mga beastkin dito. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Alan ang isang liham at iniabot ito kay Cedric. Sinabing ito ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap sa kabisera at lahat ito ay may kaugnayan sa mga beastkin. Nang marinig ito, naging balisa si Serafina. Dahan-dahang binuksan ni Cedric ang liham. Nakasulat ng malinaw ang mga salitang Paradise Project. Lumalabas na ang Paradise Project na nakikita ni Cedric ay ang masamang plano ng banal na simbahan na hulihin ang mga batang babae na beastkin. Itinatapon nila ang mga batang beastkin sa mga mabagsik na lalaki para abusuhin, gamit ito upang makalikha ng mga Templar na kabalyero na kanilang nais. Ngunit dahil sa mababang porsyento ng pagbabago, pinalala nila ang kanilang mga pamamaraan. Bigla namang nakatanggap si Cedric ng isang misyon mula sa sistema. Na-activate na ang Stage 4 na misyon, ang panghuhuli sa mga alipin na beastkin, at ipatupad ang kasunduan sa pagkaalipin ng beastkin. Ding, natuklasan si Santa Serafina na buhay. Nai-update ang misyon. Kailangan lang ng host na makumpleto ang pagdakip sa mga alipin na beastkin. Ito ay isang plano ng kamatayan. Host, maghanda ka na. Hindi inaasahan ni Cedric na magbabago ang misyon ng sistema dahil sa Saintes. Ngunit, ang hindi pagpapatupad ng kasunduan sa pagkaalipin ng beastkin ay isang magandang bagay. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, kung sasabihin ng masamang sistema na hulihin ang mga babaeng beastkin, magiging malaking kontrabida ba siya ng mga beastkin? Dati niyang plano na mapalakas ang Saintes sa mga beastkin para maging bahagi ng kanyang hukbo. Ngayon, mukhang tuluyang nabigo ang planong iyon. Biglang bumaba si Serafina sa kanyang mga tuhod. Ginoo, pakiusap iligtas ang beastkin. Kung may iligtas mo sila, gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. Nang marinig ito, naakit si Cedric. Talaga, anumang. Naramdaman ng pagdila ng kanyang mga daliri sa kanyang katawan, pansamantalang namula ang magandang mukha ni Serafina sa pagkalito. Ito ba ay para lang ialay ang sarili ko? Para sa mga beastkin ko, gagawin ko ito. Samantala, nahanap na rin ni Sia ang pangunahing tauhang si Aiden. Ngayon, sobrang tutol na si Aiden sa mga demonyong ito. Matapos ang nangyari noong huli, talagang niloko siya ng Abyssal Demon. Ibinuka ng succubus ang kanyang dibdib, malambot at puno. Nagkakasalubong ang kanyang mga binti na naka-stockings na itim. Aiden, huwag kang magalit. Seryoso kami sa alok na ito. Bakit hindi mo muna tignan? Ngumingiti si Sia ng may pang-akit. Maikling tinataas niya ang kamay sa ibabaw ng mesa habang kumikislap ang madilim na pulang mahikal na ilaw. Isang longsword na kumikislap sa demonyong liwanag ang lumitaw sa mesa. Kung pumayag kang makipagtulungan sa amin, sa iyo ang espada na ito. At kahit na gusto mo si Sia, sang-ayon ako. Tinitingnan ni Aiden ang longsword at nagsasagawa ng identification spell. Battle Queen, ang dambuhalang Demon Blade. Pinapagana ng demonyong enerhiya, ang taybak na ito ay nagkakaroon ng kakaibang katigasan, kaya nitong putulin ang aura ng laban at mga mahiwagang harang. Ito ay may malakas na epekto sa pagpigil sa mga biyaya na nakabase sa liwanag. Tandaan, mula nang iugnay ni Battle Queen ang sarili sa kanyang tagadala, kailangang ubusin nito ang isang dalisay na kaluluwa bawat 7 araw. Kung hindi, huhugutin nito ang kaluluwa ng tagadala bilang pagkain. Nabighani si Aiden matapos suriin ang mga katangian ng demonyong espada. Wala nang natitirang pagsubok na makapagpapabago at may hawak lamang siyang isang pangkaraniwang set ng kalokohan, kulang siya ng sandata na akma sa kanyang tunay na kakayahan. Magandang tuklas ang tibak at kayang-kaya ang mga kahinaan nito. Tungkol naman sa mga kaluluwa, maaari niyang anihin ang mga iyon mula sa ilang mga hayop na walang kwenta. Magandang tibak. Kaya ano ang kapalit mo? Nang makita ang interes ni Aiden, pinataas ni Sia ang kanyang alindog, umiindayog sa kanyang payat na bewang. Umupo siya sa kanyang kondongan at tiningnan siya ng may nakakaakit na ngiti. Madali lang, ani niya. Kailangan namin kayo pareho ng regular. Ihatid ang balat ng hayop sa Abyssal Teleportation Array. May gamit kami para dito. Hindi na naghihintay pa si Aiden, malaya niyang inilagay ang mga kamay sa bewang ni Sia at tanong ng may pagkamausisa, ano ang kailangan mo ng napakaraming balat ng hayop? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Natuklasan namin na ang balat ng hayop ay nagdadala ng banal na kapangyarihan sa loob nito. Ang pagkuha sa kanila ay isang simpleng proseso ng pagkuha. Sige, pasok na ako, pero hindi sapat ang mga kondisyon. Isali mo pa ang isang pares ng mga general na demonyong may sungay. Kailangan ko ng mas malaking kapangyarihan para labanan ang mga tribo ng balat ng hayop.
Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Ang dalisay at marangal na saintes ng balat hayop. Naging katulong na lang ng lalaking ito. Nagsimula lahat ng makipag-ugnayan si Cedric sa saintes. Tutulungan niya itong iligtas ang balat ng hayop pero kailangang maging katulong niya ito at sundin ang bawat utos niya ng walang tanong. Hindi niya inasahan na ang unang utos ni Cedric ay ang hulihin ang balat ng hayop. Alam niya na ginagawa ito ni Cedric upang hindi mapunta ang balat ng hayop sa Paradise Project ng banal na simbahan. Ngunit habang pinapanood ang sarili niyang mga tao, dinadala sila ng mga sundalo palayo. Masakit pa rin ang puso niya. Matapos iwanan si Dawntown sa pangangalaga ni Serafina, nagtungo si Cedric sa lungsod ng Greystone kasama si Lori, ang teritoryo mismo ng prinsipe ng Corona. Pagdating nila sa Greystone City, namangha si Cedric sa karangyaan ng isang tunay na metropolis. Nandito ang mga mahika sa bawat sulok at mas nakakaloko pa ang mga maharlika kaysa sa kanya. Ang balat ng mga hayop ay dinadala sa mga tali tulad ng mga alagang hayop, naglalakad sa mga kalye na para bang normal lang. Sa lalong madaling panahon, haharap si Cedric sa taong nasa likod nito. Haring Prinsipe Belfen ang nakaupo sa ulo ng mesa sa Maringal na silid ng Greystone Castle, malawak na tinitingnan ng mga nakaupo ng mga Panginoon bago ipahayag ng kanyang tagapamahala ang kalagayan ng kaharian. Patay na ang hari, at wala ng isang legendary rank master ang Corlan Empire. Mas masahol pa, nagsimula ng kumilos ang Papa, sabik na agawin ang trono at maging nag-iisang pinuno ng imperyo. Ang mga salitang ng steward ay parang palo sa ulo ng bawat may lupa sa silid. Kung walang legendary rank master, mawawala sa imperyo ang kapangyarihang pigilan ng mga karatig nito, at hindi lang ang mga kalapit na kaharian ng tao ang nakatingin sa kanilang pagkakataon. Hindi rin magpapahuli ang imperyong Orc. Kapag bumagsak ang pugad, walang itlog ang makaliligtas. Kung mababagsak ang Corlan Empire sa panlabas na pagsalakay, sila ang unang susunugin. Habang nagsisimula ng kumalat ang takot sa buong silid, pinuto ni Prinsipe Tagapagmana Belfen ang ingay. Ipinapakita niya na kahit masigasig ang Papa sa paghahanda, kakailanganin pa rin ng panahon upang durugin ang kabisera at ubusin ang pundasyon ng imperyo. At habang nangyayari ito, nakipag-alyansa na siya sa isang grupo ng mga outsider na walang katapusang makabuhay. Tutulungan nila na wasakin ang pinakamarami at pinakamahalagang puwersa ng banal na simbahan. Lubos na naguguluhan si Cedric. Walang katapos-tapusing muling pagbuhay sa mga dayuhan. Ano ba ang mga baguhan na yan na nandito sa malayo, hindi pa ba sila nakakulong sa village ng simula? Tiyak nga, sa susunod na sandali, isang pangkat ng manlalaro na pinangunahan ni Little Frog ang diretso sa hall. Hindi makapagsalita si Cedric. Kailangan talagang wala ng pagpipilian ng prinsipe ng hari kung makikipagtulungan siya sa mga walang silbi na ito. Pagkatapos ng pagpupulong, hinahanap ni Little Frog si Cedric. Narinig ko na kamakailan lang, ang sakop ng Panginoon ng mga agila ay malakihang nanguhuli ng mga beastkin. Gusto naming malaman kung bakit. Cedric tumawa. Kung sasabihin kong pinoprotektahan ko sila, maniniwala ka ba? Kung sasabihin ko sa iyo na ang banal na simbahan ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa beastkin, maniniwala ka rin ba doon? Dalawang malaking balita ng sunod-sunod ang nagpapabigla sa mga manunood, pero walang interes si Cedric na sayangin ang oras sa mga ito. Binabali niya ito at umalis nang hindi nagsasalita. Ngunit pagbalik niya sa kanyang kwarto, isang imbitasyon mula sa prinsipe ng kaharian ang dumating. Tumingin si Cedric sa sarili at natawa. Akala ba talaga ng lalaking ito na siya na ang hari? Sige na, tingnan natin kung ano ang ginagawa niya. Pagbalik sa kanyang kwarto, hinalikan ni Cedric si Lori ng matagal at puno ng damdamin. Lahat ng ibang lord ay pumunta sa Greystone City para sa isang pagpupulong, ngunit si Cedric ay dumating para sa isang napakaibang uri ng negosyo. Matapos ang isang magulo at masigasig na gabi, dumating ang katulong ng prinsipe upang ipaalam na handa na ang kanyang amo na makita siya. Sinasabi niya na malugod na pwedeng sumama ang alila. Pagpasok sa silid ng prinsipe, totoong nagulat si Cedric. Isang batang elven babae ay nakaluhod sa sahig, ginagamit bilang pantapak. Paminsan-minsan ay pinipisil ng prinsipe ang kanyang takong, basta't magawa niya. Napapansin ng pagkamausisa ni Cedric, ipinaliwanag ng prinsipe na minsang pumasok mag-isa ang batang elven na ito sa kastilyo, pinatay ang higit sa 80 sundalo at 2 Earth Knights. Matapos siyang makuha, isang buwan lang siyang pinalo at hindi na muling inabala. Nakasilang kanyang mahika. Kung interesado si Cedric, bukas ang prinsipe sa isang palitan. Bukod dyan, magbibigay siya ng isang karagdagang hiling, teritoryo, armas, tropa, kahit ano pa. Pasensya na po, kagalang-galang. Lahat tayo ay may sariling gusto, pero pinahahalagahan ko ang aking katulong. Kung wala siya, maliligaw ako ng husto. Tataas ang isang kilay ng prinsipe ng korona, ngunit agad niya itong pinapakalma. Kaya pala may ganitong panlasa ang Panginoon ng kaharian ng Agila. Walang problema, ang alipang elfo ay sa iyo pa rin upang kunin. Malapit nang tumanggi si Cedric ng maganda. Wala siyang ideya kung ano talaga ang niloloob ng prinsipe, ngunit nakatitig si Lori sa nanginginig na batang elven na may malalim at tahimik na kalungkutan sa kanyang mga mata. May isang bagay na bumubulong sa dugo ni Lori, isang matinding, hindi maipaliwanag na pighati. Parang binabasa ng prinsipe ang iniisip ni Lori at ngumingiti ng mainit. Tinatanong si Cedric kung dapat na niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang mahal na maliit na alila. Kitang-kita na gustong-gusto ng alila ni Cedric ang elf na ito. Titingin si Cedric kay Lori na nasa malalim na kalungkutan, tapos sa naghihirap na batang elven, at bahagyang huminga ng malalim.
Pagkatapos, tatanggapin ko ng may pasasalamat ang mapagbigay mong regalo, Ginoo. Samantala, ang ilang Beastkin na hindi maintindihan kung bakit sila pinipilit ni Cedric ay nagsimulang tumakas papunta sa Duskwinter Town, kung saan kontrolado ng banal na simbahan. Ang lugar na ito ay kilala bilang paraiso para sa mga Beastkin at isa sa mga pangunahing tahanan ng banal na simbahan para sa Paradise Project. Ngunit bawat Beastkin na pumasok ay naloloko ng ilusyon ng isang perpektong buhay, hindi alam na isang mas madilim na plano ang unti-unting nagsasara. Ihihinto ni Cedric ang elven na babae sa kanyang dambuhalang ibon at balak munang umuwi kasama si Lori, ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, biglang lilito ang isang abiso ng misyon, patayin si Eve, wasakin ang paraiso ng Beastkin. Iniwan ng hindi bababa sa 100 manlalaro na may pangmatagalang trauma sa isipan. Na-activate na ng Duskwinter Town ang Paradise Project. Isang babae na nagngangalang Eve ang nagtipon sa mga Beastkin sa plaza, naghahanda ng magsimula ng isang malaking ritual na sakripisyo. Sa gitna ng lahat ng pagdadalamhati, isang dambuhalang ibon ang dumaan sa langit. Bumaba si Cedric na may espada, nagbigay ng isang napakagandang pagdating. Sa isang kisap mata, binasag niya ang mga sundalong naghahanap sa Beastkin. Nagmadaling lumapit ang mga manlalaro upang pasalamatan ng Panginoon ng Iglan para sa kanyang kabayanihan. Ngunit nakangiti si Cedric na parang isang kontrabida. Isinaksak niya ang kanyang espada diretso sa dibdib ng isang manlalaro. Sige na, pumunta ako dito na may misyon. Hindi ka pwedeng iwanang traumatized ng walang konting kabaitan habang si Eve ay nakatanggap ng balita na ang panlabas na perimetro ay inaatake. Agad niyang utos ang kanyang mga tauhan na gisingin ang Reyna ng Yelo at tumawag ng tulong sa Papa. Sa kabilang bahagi ng bayan, nilalakad ng mga manlalaro ng may buong kumpiyansa. Nang pumasok ang isang napakagandang babae sa kanilang daan, ang kanyang mahina at maingat na tingin ay ganap na Naple Ayes ang mga baguhan sa loob ng ilang segundo. Nang yumuko siya para halikan, sobra na ang pagka-absent ng baguhan at sinagot pa niya ito ng halik. Ngunit sa susunod na segundo, isang babae ang sumabog sa pagtawa ng mapanukso. Gago kang tao, salamat sa enerhiya mo. Ngayon, mararamdaman mo ang yelong galit na sumusunog sa loob ko. Tama yan, siya ang mismong Demon Class Ice Queen. Habang humuhuni ang malamig na hangin, biglang na-frozen ang mga manlalaro bilang mga estatwang yelong matigas. Sa kritikal na sandaling ito, nakawala si Cedric sa kanyang mga tali at tumakbo diretso sa Reyna ng Yelo, nakataas ang espada. Binabawi ng Reyna ng Yelo ang ilang atake bago mapaatres sa lupa, napagtanto niyang hindi siya kayang talunin. Nagbago siya ng taktika at sinubukan ang kanyang paraan ng pang-akit. Tumingin si Cedric at direktang tinusok ang kanyang espada sa kanya nang walang pag-aatubili. Pasensya na, mahal. Medyo masyadong malamig para sa panlasa ko. Mas gusto ko ang init. Matapos mapatay ang Ice Queen, tinutugis ni Cedric ang huling kalaban. Higit na malakas ang kapangyarihan ni Eve kaysa sa Ice Queen. Ang kanyang kontrol sa apoy ay walang kahirap-hirap na tinatanggihan ng bawat atake niya. Ngunit ang pinakamasamang pagkakamali ni Eve ay ang paggising sa Ice Queen. Nang putulin ni Cedric ang Ice Queen, kinuha niya ang nagyelong puso mula sa kanyang katawan. At ang bagay na ito ang perpektong panlaban sa apoy ni Eve. Nababahala si Eve. Agad niyang pinaganya ang isang magic teleportation scroll ng walang pag-aatubili. Aalalahanan kita, Panginoon ng lupa ng Agila. Linisin mo ang iyong leeg at maghintay sa bakal na paglakad ng aking Panginoon. Sa ganitong paraan, biglang nawala si Eve sa paningin ni Cedric. Bumagsak ang simbahan sa isang hampas lang ng espada ni Cedric, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Huwag kalimutan na may isang grupo pa rin ng mga lubos na naguguluhang manlalaro sa labas, naghihintay na pagbantaan ni Cedric para makumpleto ang kanilang misyon sa villain system. Hinuhuli ni Cedric ang bawat manlalaro sa Duskwinter Town at pinapabalik silang lahat sa Antas Zero. At habang ginagawa niya yon, dinadala niya ang lahat ng kanilang mga kabayo at kagamitan. Sa loob ng kaharian ng Agila, natuklasan ni Cedric na isang alo ng mga Beastkin ang bumaho sa lungsod habang siya ay wala. Lumapit si Serafina na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Sinasabi niya kay Cedric na kahit anong pagsisikap niyang ipaliwanag ang plano ng banal na simbahan, kakaunti lang ang naniniwala sa kanya. Bigla, may alo na sumabog mula sa pool sa likod ni Cedric. Lumiko siya at natagpuan ng isang grupo ng mga sirena. Nagniningning ang mga mata ni Cedric sa kasiyahan. Tunay siyang humanga. Hindi niya inasahan na magiging mapag-isip si Serafina, lalo na sa pag-aayos ng isang bagay na ganito ka-exotic. Ngunit sa sandaling mapansin ng siren na babae si Cedric, binago niya ang kanyang buntot sa mga binti, tumakbo palabas ng pool at sumigaw ng malakas, nandito na ang nakakatakot na lalaking iyon muli. Naguluhan si Cedric, hindi pa niya nagagawa ang kahit ano para mapawi ang takot ng mga Beastkin. Pinagtipon niya si Serafina upang pagsama-samahin silang lahat. Nalilito ng husto ang mga Beastkin. Totoo bang sumuko na ang Sainte sa Panginoon ng Iglan's Domain? Tinitingnan ni Cedric silang nag-uusap-usap saka nag-anunsyo ng isang malawak na ngiti na tinawag niya ang lahat para sa dalawang dahilan. Una, may mahigpit akong katotohanang kailangang ihayag. Pangalawa, susubukan ko ang bawat isa sa inyo. Pumasa sa pagsusulit at magkakaroon kayo ng trabaho dito. Bagsak ka man, makakatanggap ka pa rin ng isang bahagi ng lupa. Ang galing, ginawang kasangkapan ng bawat Beastkin. Talagang magaling maglaro ang Panginoon ng Eagle's Domain. Sinasabi ni Cedric sa mga tao na magpapasa siya ng batas para sa karapatan at kaligtasan ng lahat ng Beastkin, at sa kanya mahinaong ibinubunyag na siya ang nag-alaga sa Duskwinter Town pero hindi kaya ng Beastkin. Wala silang pakialam sa lupa o batas. Sila ay nagsimula sa kanya, sinisisi siya sa pagkasira ng kanilang paraiso.
Pinapalampas ni Cedric ang pagtatalo at pinapanta ang kanyang mga tauhan upang dalhin ang mga nakaligtas na Beastkin na nailigtas mula sa Duskwinter Town. Sa patuto mula sa kanilang sariling uri, unti-unting tinanggap ng Beastkin ang mga salita ni Cedric. Nasisiyahan na kontrolado na ang sitwasyon, ipinasa ni Cedric ang mga pagsubok kay Serafina. At kaya, habang binibigyan siya ni Lori ng masahe, sinimulan ni Cedric na subukan ng bawat Beastkin isa-isa. Ngunit upang maiwasan itong makaabala sa kanyang gabi kasama si Lori, gumawa si Cedric ng isang espesyal na kristal na orb na nagpapalawak sa saklaw ng kanyang pakiramdam sa primal na enerhiya. Nang ilabas ni Cedric ang kanyang panloob na aura, agad na nababalutan ang buong plaza ng gintong liwanag. Ang napakalakas na daloy ng primal na esensya ay nagpasabog sa mga babaeng Beastkin sa isang ligaw na pagkasabik, kahit ang mga lalaking Beastkin ay hindi mapigil ang makaramdam ng pagnanasa sa kanya. Napabuntong hininga si Cedric sa inis. Seryoso, anong mali sa kanila? Wala ni isang nagising sa buong grupo. Biglang sumabog ang enerhiya na parang pagsabog ng bulkan mula sa likod ni Cedric. Lumingon siya at nakita si Nina, ang batang babae na kanyang ibinalik at hindi siya nag-iisa. Ang pool sa kanilang tabi ay sumabog ng malalakas na alon habang ang batang sirena ay nagising din sa kanyang kapangyarihan bilang isang bloodline. Matapos ang isang buong umaga ng pagsusuri, 2 lamang sa 800 Beastkin ang nagising, isang nakakatawang mababang porsyento, ngunit pareho silang nagpapakita ng malaking potensyal. Tinanong ni Cedric ang parehong babae kung ano ang kanilang nakita noong kanilang paggising. Sabi ni Bubble, ang sirena, nakita niya ang isang malawak na bagyo sa dagat at mga barkong nilamon ng mga alon. Inisip ni Cedric ito at nagpasya siyang ilagay siya sa fountain sa balkonahe ng ikalawang palapag pansamantala. Nang marinig niyang magkakaroon siya ng trabaho at hindi siya huhuliin sa isang lambat, agad nang ngumiti si Bubble. Pagkatapos ay lumapit si Nina, sinabing nakita niya ang mga bulkan, mga walang buhay na lupain, ilalim ng dagat at iba't ibang uri ng bato. Medyo naguguluhan si Cedric kaya ang mga kakayahan niya sa hinaharap ay kakasamahin ng paghagis ng mga bato, pagpiga ng mga bato. Matapos mag-isip, pinili ni Cedric na ipatanggap si Nina bilang tagapangasiwa ng mga batang Beastkin muna hanggang maging malinaw ang kanyang mga kakayahan. Sa pagkakaayos nila, si Cedric ay magtutuon na sa pagpapalipat-lipat ng natitirang Beastkin. Pinapamahalaan niya ang kanyang tagapag-alaga na si Alfred na hatiin ang bagong itinatayong pabahay para sa Beastkin at mag-ayos ng 3 araw na libreng pagkain habang nililista at inaasan ang trabaho ayon sa kanilang kakayahan. Tumango si Alfred. Ngunit may isang problema, wala na silang pera, daing ni Cedric. Bago pa man tuluyang maayos ang Beastkin, wala pang balik ang puhunan. Mahalang magpatakbo ng isang kawang gawa, walang duda roon. Biglang pumasok sa isip ang isang ideya. Sandali, kung ang kawang gawa na ito ay nakikinabang sa buong nasasakupan, bakit kailangan siya lang ang magbabayad? Utos ni Cedric kay Alfred na ipunin ang lahat ng mayayamang mga ngalakal sa lungsod bukas. Panahon na para seryosong mangikil. Matapos ang isang araw na puno ng aktibidad, bumalik si Cedric sa kanyang kwarto na handa ng magpahinga. Ngunit sa sandaling pumasok siya, sinalubong siya ng batang Elven na may panlilinlang. Mabilis niyang naalis ang armas nito at itinulak ito ng mariin sa pader. Kakaiba ito, inilabas kita mula sa kamay ng sadistang prinsipe ng korona. Hindi ko inaasahang pasasalamat mo, pero sinuklihan mo ako ng isang ambush. Habang nagsasalita siya, pinapagana ni Cedric ang kanyang kakayahang inspection upang tingnan ang kanyang mga estadistika. At ang kanyang natuklasan ay nagpabigla sa kanya. Itong batang babae na si Ailria ay ang ikalawang prinsesa ng kaharian ng mga Elven. Galit na galit, sumagot si Ailria. Unang pinalusob niyo ang aking bayan, papatayin ko kayong lahat. Sawa na si Cedric na maging scapegoat sa walang kwentang bagay. Suntok niya ang daliri niya sa kanya at nagmura. Wala ka bang katinoan? Hindi ko pa alam kung nasaan ang iyong bayan, kaya paano ko nga ba ito sinalakay? Sa isang saglit, nawawala si Ailria sa mga salita. Pagkatapos ay napansin ni Cedric ang isang bagay na hindi niya napansin nung una pa nang umilo ang Elven Beacon. Ano kaya yon? Nang marinig ni Ailria na sinabi ni Cedric ang tungkol sa Elven Beacon, napatla siya. Paano mo nalaman ang tungkol sa Elven Beacon? Tumitigil si Cedric sa paghihintay ng diretsyo niyang sagot mula sa kanya at direktang nagtatanong sa Villain System, ano ang beacon na ito? Ipinaliwanag ng sistema na ito ay isang mahiwagang rune na nagpapahintulot sa mga Elven na maghanap sa isa't isa sa loob ng isang tiyak na saklaw, isang living GPS sa madaling salita. Ito ang nagpasabog kay Cedric sa galit. Pwede niyang itusok ang espada niya sa kanya ngayon. Matagal nang humihingi ng tulong ang batang ito sa likod niya. Tinanong niya ang sistema kung maaari itong i-deactivate. Oo ang sagot, pero kailangang hanapin muna ang lokasyon. Upang maiwasan ang pagtuklas, karaniwang nakasulat ang Elven Beacon sa buntot o sa ibabang bahagi ng tiyan. May mapanuksong ngiti sa mukha ni Cedric. Walang pag-aksaya ng oras, binabali niya ang mga damit niya, at tama nga, sa ibaba ng tiyan ni Ailria ay may nagliliwanag na pulang mahiwagang rune. Pinipindot ni Cedric ito at bumubulong, kaya kailangang patayin ito ng mano-mano. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Lori na may dalang tray ng tubig at napaatras. Nakita ang ginagawa ni Cedric, umiikot siya upang umalis. Hinawakan ni Cedric ang kanyang braso at pilit na naghahanap ng paliwanag. Nakikita sa kanyang mapunggay na mukha ang selos ni Lori. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Ang pipiliin mong makasama ngayong gabi ay ganap na iyong sariling usapin. Si Lori ay isang katulong lang. Hindi ko na dapat sabihin. Tumatawa ng medyo awkward si Cedric at iginiit na ang layunin niya ay i-deactivate lamang ang beacon ng mga Elven.
Lumapit si Lori kay Ilria, hindi pa rin lubos na kumbinsido, ngunit matalim si Ilria. Tahimik niyang pinatay ang beacon pagkatapos ay lumapit at bumulong sa tainga ni Lori na nagdadala lang siya ng pagkain at noong pumasok siya, binunot ni Cedric ang kanyang mga damit. Sa halip na magalit, buong paninindigan na sinasabi ni Lori na hindi kailanman gagawin ng aking amo iyon. Ngumiti si Cedric sa kanyang sarili, mukhang kailangang turuan si Ilria ng leksyon. Hinawakan niya ang bibig ni Ilria at ipinasok ang isang pulang tableta, lalong lumaki ang mata ni Ilria sa takot. Ano ang pinainom mo sa akin? Siyempre, lason. Huwag kang maniwala sa akin. Tingnan mo ang braso mo. Namamaga at namumula na ba ito? Nakikita si Ilria na nagkakagulo sa takot, nakangiti si Cedric at sinasabi na mula ngayon, kung sakaling magkamali siya, hayaang ubusin siya ng pagkabulok mula sa loob. Naguguluhan si Lori. Bakit ganito ka walang awa si Master? Sabi ni Cedric na galing daw ang babaeng ito sa tabi ng Crown Prince at hindi natin alam kung ano talaga ang layunin niya dito. Sinasabi ni Lori na medyo kakaiba talaga ito. Noong una niyang hinawakan si Ilria sa kastilyo, pumasok sa isip niya ang ilang sandaling larawan, pero mula nang bumalik siya mula sa silid ng prinsipe, hindi na niya maalala kung ano ang mga iyon. Hinahalikan ni Cedric ng marahan ng noo ni Lori at maingat na nagbibigay ng mga tagubilin. Mula ngayon, sasamahan ka niya, may espesyal na kasuotan si Ginang. Chris Taylor para sa kanya, isang kasuotang laging nakalantad ang Elven Beacon. Tanging dito lang siya pwedeng gumala-gala, sabi ni Cedric, walang oras na dapat sayangin. Gawin mo na ngayon. Sinasabi rin niya kay Lori na dalhin si Serafina dahil papalubog na ang araw at hindi ligtas mag-isa. Sinusundan ni Lori si Ilria papunta sa kwarto ni Serafina. Sa daan, tinanong ni Ilria si Lori kung siya ay isang Sylvan Elf. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng kalikasan na nagmumula sa kanya. Ang isang Sylvan Elf ay isa sa mga sangay ng sinaunang lahi ng mga elf. Tanging ang mga Beastskin na nagising ang kanilang kapangyarihan sa dugo ang maaaring magdala ng titulong iyon. Lahat ng iba ay pawang mga mas mababang peking elfo lang. Wala nang interes si Lori na makisali. Sinasabi niya ng malamig na parang walang pakialam na isa lamang siyang personal na katulong ng Panginoon at iyon lang ang titulo niya. Hindi magpapatalo si Ilria, niyayakap ang braso ni Lori at pilit na nagtatanong. Tinitigan ni Lori siya ng may matinding pagkasuklem. Sa paraan, sinabi mong magdadala ka ng pagkain pero ni isang pinggan hindi ko nakita. Ang nakita ko lang ay sirang lampara sa tabi ng pinto. May mga bagay na itinatago sa akin ng aking Panginoon pero kailanman ay hindi siya nagsinungaling sa akin. Ikaw naman, niligtas ka namin at sa halip na magpasalamat ay nagtatago-tago ka at nagpapahirap. Ang pakiusap ko ang nagtulak sa kanya na dalhin ka sa bahay. Kaya kung sakaling gawin mong masama ang aking amo, papatayin kita mismo. Nagbigay ng babala, nakatok si Lori sa pintuan ni Serafina. Sa totoo lang, hindi rin naman mainit ang pakikitungo ni Lori sa babaeng ito. Si Cedric ay masyadong naging mapagbigay sa kanya para sa panlasa ni Lori. Pagkatapos ng maikling paghihintay, binuksan ni Serafina ang pinto, may bahid ng pawis sa kanyang balat. Anong kailangan? Lori, may kailangan ba si Cedric? Nang sabihin ni Serafina ang pangalan ni Cedric, nakaramdam si Lori ng bahid ng inis. Hinihiling ka ng master na sumama sa akin at sa elf na ito para makita, at mayroon din akong ilang tanong para sa iyo. Serafina, mahal mo ba siguro? Ang pagiging diretso ni Lori ay labis na nakagulat kay Serafina. Palagi kong alam na darating ang pagtutungaling ito sa huli, pero hindi kailanman ganito kabilis o ganito kasakit. May nararamdaman ako para kay Cedric pero dahil yun ay panaginip, hindi ba? Pinuto ni Lori ang usapan na may halong inggit na nagmamakaawa na malaman kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila ni Serafina at Cedric sa panaginip. Nagpanik si Serafina. Paano niya ito sasabihin ng malakas, hindi niya talaga kayang ilarawan kung ano ang ginawa sa kanya ni Cedric sa panaginip na iyon. Matapos ang maikling internal na laban, niyayakap ni Serafina ang kanyang mga braso at sinabing hindi niya sa tingin ay may utang siyang sagot sa kahit sino. Tumanggi si Lori na sumuko. Pinapaalalahanan niya si Serafina na lumayo kay Cedric dahil siya ang magiging ina ng mga anak nito balang araw. Nalulumbay si Serafina. Buong buhay niya ay inialay para sa simbahan. Hindi pa siya kailanman nagkaroon ng isang bagay na tunay na kanya. Ngayon na meron na siyang damdaming tunay na kanya at wala nang iba, maaari pa ba niyang hayaan silang tahimik na mamatay? Itinutulak niya si Lori sa sulok, pinipilit ang lahat ng tapang niya at mariing na bulong, ang unfair nito. Napanood ko nang maging malapit si Cedric sa iyo ng maraming beses. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa panaginip pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Sa panaginip na yon, para lang magkaroon ng anak, nakipag 17,395 rounds si Cedric sa akin. Nawawala ang mata ni Lori. Biglang pamatak ang luha at bumuhos. Hindi patas ang laban. Pagkatapos ng alon ng hysteria, umiikot si Lori para umalis, ngunit niyayakap siya ni Serafina. Tama ka talaga. Talaga namang hindi patas dahil sa totoo lang, ikaw lang ang malapit sa kanya. Ngayon, malalaman ko kung ano talaga ang pakiramdam yun. Pagkatapos yun, hinalikan niya si Lori sa pinakasensitibong bahagi nito. Ang tunog ng walang hapay na sigaw ni Lori ay umalingaw sa buong kastilyo. Nakaupo si Cedric sa kanyang silid-aklatan at nagmumuni-muni ng naguguluhan. Parang narinig niya lang ang boses ni Lori. Hindi dapat mangyari yon. Parehong may pinong materyales sa soundproofing ang palapag na ito at ang bulwagan sa ibaba. Siguro ay dahil sa pagod na siya, mga ilusyon sa pandinig.
Walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas, si Cedric ay abala sa lottery ng villain system. Matapos makumpleto ang kanyang mga kamakailang misyon sa villain system, nakakuha si Cedric ng isang pagkakataon sa lottery. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, nagdulot ang spin na ito ng isang kritikal na bonus. Ang kanyang mga kasalukuyang babaeng undead na sundalo ay na-upgrade into Phantom Dread Cavalry, isang nakakatakot na aura ang pumapasok sa kwarto. Nang lumitaw ang 10 undead na kabayo na nakasakay sa itim na kabayo sa harap niya, sinuri ni Cedric ang kanilang mga estadistika at agad na nag-alala. Kung sakaling malaman ito ng banal na simbahan, magpapadala sila ng mga anghel upang puksain siya sa isang iglap. Sa ngayon, bago siya makagawa ng tamang armor para sa kanila, kailangan muna niyang itago sila. Sa pag-aayos niyon, handa na si Cedric na matulog. Ngunit nang lumabas siya, nakita niya si Lori na nakatayo roon na may galit na nakasulat sa mukha niya. Pagkatapos siyang pakinggan, nalaman ni Cedric kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ni Serafina. Pinapawi ni Cedric ang alalahanin ni Lori na kahit na nakipaglaban siya sa isang panaginip ng halos 20,000 beses, hindi iyon totoo. Ngayong gabi, sabi niya, panahon na para gawing totoo ito. Natatakot si Lori sa sobrang kasiyahan at niyayakap si Cedric papunta sa kama. Magdamag silang nagsasaya ng walang pigil at puno ng damdaming matindi. Pagkatapos ng lahat, niyayakap ni Cedric si Lori ng mahigpit at nalulunod sa isang malalim, kontentong pagtulog. Ngunit halos hindi pa siya nakakatulog ng isang malambing na buntot sa kanyang leeg ang ginising sa kanya. Tumingin siya pataas at nakita si Serafina na nakayuko sa kanya suot ang kanyang nightgown. Yumuko siya at mahina niyang hininga ang hangin sa kanyang tainga. Gusto kita, pakiusap. Pagkatapos ay bahagyang itinutulak niya siya at pinapalingon siya sa kanyang likod. Mahilig ka dito, hindi ba? At hinahayaan niyang idiin ang kamay niya sa pinakapino niyang bahagi. Sumisigaw ang katawan ni Cedric. Talaga bang sino ang makakatagal laban dito? Pagkawang-awa siyang nagkukunwaring patay at natutulog. Ngunit nagsisimula ng huminga ng mahina si Lori sa kabilang tainga niya, tinutulak siya sa bingi. Tapos na siya. Mamaya magdadala ito sa kanyang pinakamatinding limit. Hindi niya alam na ang buong eksenang ito ay inayos ni na Serafina at Lori ng magkasama. Kinabukasan, pabulong na pabulong si Cedric papunta sa hall ng konseho na nakatayo ng hindi matatag ang mga paa. Kung hindi sana araw ng prime cash cow, hindi siya magdadalawang isip na manatili sa kama. Tama, pinayuhan siya ni Alfred na halos ubos na ang yaman. Kaya nakatuon siya sa mga mayayamang mga ngalakal. Nakita niyang dumating na ang lahat, diretsyong sinasabi ni Cedric na siya ay kamakailan lamang nakabuo ng isang bagong produkto na tinatawag na pabango. Nais niyang ipakilala ito sa aristokratikong merkado. Hindi pa nakatagpo ang mga mangangalakal sa mundong ito ng katulad nito at hindi may tatago ang kanilang pag-usisa. Isang amoy lang at pakiramdam nila ay naglalakad sa isang parang puno ng mga bulaklak na namumukadkad. Nakita ang lahat na naiintriga, inilalahad ni Cedric ang modelo ng negosyo. Pinapamahagi ni Lori ang panukalang inihanda niya. Ang mga ahente ay may ranggong mula 1 bituin hanggang 5 bituin. Mas mataas ang ranggo, mas malaki ang karapatang magpamahagi at mas mapagbigay ang pagbawas sa buwis na kasama nito. At upang umakyat sa ranggo, kailangang mag-invest ng pauna ang mga mangangalakal kay Cedric. Ang hakbang na ito ay tunay na nagpasindak sa buong silid ng mga hayop na nagpapalabas ng pera, ngunit sa harap ng hindi mapigil ang alindog ng merkado ng pabango, maraming sa kanila ang walang pag-aatubiling magbukas ng kanilang mga pataka. Hindi lahat ay nagbabayad para sa isang 5-star na pwesto, ngunit sa pagkakataong ito, napuno pa rin ito ang kayamanan ni Cedric ng higit sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng negosyo, pumunta siya sa balkonahe para tingnan si Bubble sa kanyang fountain. Mula nang ma-assign siya dito, lagi siyang nakikipagtulungan sa Hellfire Warrior. Mahirap siyang katrabaho, pero palagi siyang nararamdaman na naiinitan. Nang makita si Cedric, nagningning si Bubble sa kasiyahan. Sa totoo lang, dumating si Cedric para subukan niyang muli ang paglubog sa pangunahing esensya upang tingnan kung mas maaaring magising pa ang kanyang dugo bilang Beastkin. Pinipisil ni Bubble ang kanyang mga kamay at buong puso siyang nakatuon. Sa pagkakataong ito, iba ang dumating na panaginip. Sa loob nito, nawawala ang buhay ng kanyang mga tao at lumulubog sa ilalim ng dagat. Lumilitaw ang kanyang ama na hinihikayat siyang tumakas. Biglang nagising si Bubble at sa papalayong paningin, bahagya niyang naabutan ang huling salita ng kanyang ama. Tumakbo ka, huwag maging sisidlan ng mga Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang labi, pumikit ang kanyang mga mata at siya ay bumagsak. Agad na tumakbo si Cedric papunta sa kanya. Sinusuri niya ang kanyang status panel. Tapos na ang paggising ni Bubble. Ang pagbagsak ay dulot lamang ng pagod matapos ang matagumpay na paggising. Pero ano nga ba ang ibig niyang sabihin? Sangkapan ng mga Diyos. Maaaring konektado ito sa banal na kapangyarihan sa loob ng Beastkin. Naiisip ito ay nagdulot ng liwanag sa isipan ni Cedric. Siyempre, hindi pwedeng maglakad ang mga Diyos sa materyal na mundo ng kontinente ng Cain. Nakakabit sila sa kanilang sariling banal na mga kaharian. Ngunit sa kanilang pagnanasa sa pagsamba at mas malaking banal na kapangyarihan, may ilang Diyos na gagawin ang lahat para makahanap ng paraan na makapasok sa mortal na mundo. At ang mga Beastkin na may dalang banal na kapangyarihan ay siyang perpektong sisidlan para dito. Hindi nakapagtataka na target ang mga kaharian ng Beastkin. Lahat ito ay para nakawin ng banal na esensya at makumpleto ang kanilang mga banal na core. Kung tama ang kanyang teorya, ang mga Beastkin na nagising na ang kanilang kapangyarihan sa dugo ay magiging perpektong mga lalagyan para sa mga Diyos na mag-aagawan. Lori niyayakap ang braso niya at mahinahong tinatanong kung anong nasa isip niya.
Bago pa man makasagot si Cedric, lumapit si Serafina mula sa kabilang side, hindi magpapahuli. Tinitingnan niya silang dalawa sa kanyang tabi, nararamdaman ni Cedric na bumaba ang tensyon sa kanyang dibdib. Ano man ang hangarin ng mga Diyos hanggat siya'y humihinga, hindi niya hahayaang maging sino man ang Beastkin sa paligid niya na maging say sa kanya. Mabilis na naging mas malapit ang mga bagay. Lubos na na-overwhelm si Serafina. Hindi kailanman naisip ni Cedric na bawat malapit na pakikipag-ugnayan sa Beastkin ay magbibigay sa kanya ng villain points. Matapos ang 300 yugto ng masusing pagsasaliksik, matagumpay na na-unlock ni Cedric ang level 2 na barracks. Sa dami ng villain points na hawak niya, itinayo niya ang Hermitage. Ang pasilidad na ito ay direktang makakatawag ng mga mandirigmang pari. Pinag-aaralan niya ang mga estadistika ng kanyang bagong unit at naisip niya na kailangan niyang maglaan pa ng mas maraming oras kasama ang kanyang dalawang kaibigang Beastkin sa mga susunod na araw. Sa parehong oras, matapos makumpleto ang misyon ng pagsakop sa Santa, binibigyan siya ng sistema ng isang karagdagang pagkakataon sa lottery. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng isang misteryosong kristal na piraso at isang misteryosong itlog. Nakatingin sa kumikislap na asul na piraso sa kanyang kamay, nakakaramdam si Cedric na ito ay nahulog mula sa isang mas malaking bagay. At tama nga, ang kwintas sa leeg ni Aiden ay biglang pumutok ng malakas. Ang piraso sa kamay ni Cedric ay isang bahagi na hiwa mula dito. Sa parehong sandali, isang napakalaking alon ng mga manlalaro ang nakatanggap ng paalala ng sapilitang pag-logout. Pansamantalang update sa laro upang mapalawak ang karanasan ng manlalaro, 500 bagong slot ang bukas na para sumali sa pangkat ng Eagles Domain. May bagong klase na available. Maligayang pagdating. Sa lahat ng maaaring asahan ni Cedric, hindi ito isa sa mga iyon. Isang malapit na pagtutulungan kasama ang isang Beastkin at bigla siyang nagkaroon ng 500 bagong kasapi. Ang misteryosong kristal na nakuha niya ay isang piraso ng Malone's Divine Core. Sino mang may hawak nito ay magkakaroon ng kapangyarihang mag-recruit ng mga manlalaro. Karamihan sa kapangyarihan ng core ay nananatili kay Aiden sa ngayon, pero tiwala si Cedric na kung magpapatuloy siyang tapusin ang mga misyon sa villain system, makokolekta niya ang bawat piraso nito. Kinabukasan, tinipon ni Cedric ang lahat ng manlalaro sa plaza at ipinaliwanag ang mga patakaran ng Eagles Domain. Darating ang digmaan. Wasakin ko ang korrupt na dinastiya at magtatayo ng bagong kaayusan. Kayong lahat na tinawag sa Eagles Domain ay sasamahan ako habang binabago natin ang mundong ito sa dugo. Ngunit ang pamumuhay sa Eagles Domain ay nangangahulugang pagsunod sa mga patakaran. May isang magpapaliwanag sa inyo ng layout sa lalong madaling panahon. Gagawin nilang malino kung ano ang maaari niyong gawin at kung ano ang magpapamatay sa inyo agad. Iniatas din niya ang mga manlalaro sa kanilang mga misyon sa pag-level up lalo na't maraming Beastkin ang kamakailan lang lumipat sa lungsod. Ang pinakamabilis na paraan para umangat ang antas ngayon ay ang paglog, pagmimina, at konstruksyon. Halos hindi pa nakakalabas ang salita niya ay nakatanggap na ang bawat manlalaro ng abiso tungkol sa pagbabago ng klase. 5 klase ang pwedeng pagpilian. Mangangaso, kabalyero, mestro ng pana, banal na mga mandirigma, at tagapagbantay. Mas marami pang pagpipilian kaysa sa alok ng panig ni Aiden. Ang mga manlalaro ay sumabak sa kanilang mga misyon para sa pag-level up ng may walang hanggang kasiyahan. Nakikita ang masiglang tao, hinahayaan ni Cedric na dahan-daang ngumiti ang kanyang mukha. Lahat kayo nag-volunteer na maging mga piyansa ko. Huwag kayong umiyak sa akin kapag ginamit ko kayo hanggang sa pinakamarami.